Ang mag-asawang Bando at Jinju ay may malaking problema sa kanilang buhay mag-asawa, at sa hindi sinasadya, bumalik sila sa nakalipas na 20 taon nang sila ay mga estudyante pa, na binigyan ng pagkakataong piliin muli ang kanilang kinabukasan. At sa pagkakataong ito, paano sila pipili? Naging magkasama sila mula nang magtapos ng kolehiyo at sabay na umalis sa korte. Ngayon ang pagdinig sa diborsyo, malungkot na hawak ni Jinju ang papeles ng diborsyo. Akmang magpapaalam ang lalaki, ngunit isang sagot lang ang kanyang narinig. Ang napangasawa niyang walang kwentang lalaki, huwag kalimutang bayaran ang sustento sa tamang oras. Sinabi niyang gusto niyang madalas makita ang kanilang anak, at ang babae ay mapait na tumango lamang. Ang dalawang dating nagmamahalan ng wagas, ngayon ay magkanya-kanya na ng landas. Nang bumalik ang oras 1 buwan bago ang diborsyo, pagpasok ni Jinju sa banyo, nagsimulang umiyak ng walang tigil ang kanilang anak. Masakit ang tiyan ni Jinju kaya kinanta niya ang anak para patulugin, ngunit hindi ito umepekto, kaya napilitan siyang dalhin ang anak sa banyo. Ilang ina ang nakaranas ng ganito. Nagulat ang asawang si Bando nang dumaan at nagreklamo na hindi isinara ng kanyang asawa ang pinto ng banyo at kailangan pang buhatin ang anak. Sa harap ng isang asawang walang pakiramdam, walang reaksyon si Jinju, tiningnan lang niya si Bando na parang walang nangyari. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso, ngunit tiyak na hindi ito ang huling patak, ngayon ang kanilang anibersaryo ng kasal. Sa simula ay walang inaasahan si Jinju, ngunit nagulat siyang makita ang regalo na binili ni Bando, kaya masaya niya itong binuksan, na may mukha na nagpapahayag ng kaligayahan, ngunit nang makita ito ni Bando, mabilis niya itong inagaw. Nang marinig ni Jinju na para pala sa direktor ng ospital ang regalo para sa anibersaryo, nalito siya at napagtantong hindi ito para sa kanya, kaya tinanong niya si Bando kung anong petsa ang anibersaryo ng kasal nila. Nakita ang galit sa mga mata ni Jinju at ang ilang kutsilyo sa kusina sa tabi niya. Nagsimulang humingi ng paumanhin si Bando kay Jinju ng paulit-ulit, at pagkatapos ay nakita niyang akmang itatapon ni Jinju ang kanyang notebook sa lababo. Ang lalaking si Bando ay isang medical device salesperson, at ang kanyang notebook ay naglalaman ng lahat ng contact information ng customer. Kung mawala niya ang mga numero ng telepono, mawawalan din siya ng pinagkukunan ng kita. Nagsimulang humingi ng paumanhin si Bando ng paulit-ulit na sinasabing bibili siya ng maraming regalo para kay Jinju. Ngunit sa mga sandaling iyon ay galit na galit si Jinju at hindi siya pinansin. Nang walang saysay ang mga pakiusap ni Bando, sinabi niyang kung ihagis ang notebook sa tubig, magdidiborsyo sila. Hindi makapaniwalang tumingin si Jinju sa kanyang asawa na may baluktot na mukha. Bigla siyang nadulas, nahulog ang notebook sa lababo, at mabilis na kinuha ito ni Bando at pinunasan ng kanyang damit. Nang makapasok sa kotse, tinawagan siya ni Director Kim at sinabing magpadala ng ilang luka mamayang hapon. Mabilis na kinuha ni Bando ang notebook, ngunit lubusan na itong nabura. Kaya naman galit na galit siyang pinagalitan si Jinju. Samantala, si Jinju, na akmang kakain na sana sa bahay, ay muling narinig ang iyak ng kanyang anak. Ang kanin na isinubo niya ay kinailangan niyang ilabas muli, at sa huli ay kailangan niyang buhatin ang anak habang mabilis na kumakain ng kaunting kanin. Matapos niyang tapusin ang pagbalot sa kanyang sugat sa kamay, kailangan niya na namang buhatin ang umiiyak na anak. Ang 1 taon ng sirang ilaw sa bahay ay patuloy na kumikislap. Ang lalaki, dahil sa benta, ay gumawa ng lahat ng uri ng trabaho sa ospital, na nagsasabing ang matagal na pagtingin sa ilaw na ito ay makasisira sa mata. Ako ang pinakamahusay sa pagpapalit ng bumbilya. Naglalakad si Jinju sa tapat ng lumang tarangkahan ng paaralan nang makita niya ang masayang ngiti sa mga mukha ng mga estudyante, at hindi niya rin maiwasang ngumiti. Naalala niya kung gaano kaganda ang buhay estudyante, at sa sandaling iyon, isang estudyante ang tumingin sa kanya nang may nalilitong ekspresyon. Napagtanto niyang marumi pala ang kanyang damit dahil sa pagpapakain ng anak sa bahay. Sinubukan niyang punasan ito ng laway, ngunit walang silbi, kaya awkward siyang gumamit ng backpack upang takpan ito. Tiningnan niya ang mga walang pakialam na estudyante at pagkatapos ay inisip ang kanyang kasalukuyang sarili. Napaisip si Jinju nang biglang may tumawag na ginang na nagpabalik sa kanya sa realidad. Sa kabilang banda, si Bando, na lasing araw-araw, ay nagtatanghal ng kanyang talento para sa kanyang boss sa bar. Upang kumita, tanging magpakumbaba lang si Bando sa paglilingkod sa mga pinuno ng ospital. Si Jinju naman ay mag-isang nasa bahay na inaalagaan ang may sakit na anak, at kapag tinatawagan niya si Bando, ingay lamang ng usapan ang kanyang naririnig. Walang magawa, siya na lang ang nagdala ng anak sa ospital. Sa mga oras na iyon, tinawagan siya ni Director Park, at sinabing dali-dali siyang pumunta upang iligtas ang kanyang kabit. Nahuli ng asawa ni Director Park ang kanyang kabit, at nang pinipigilan ni Bando ang kabit ng direktor, nahuli siya ng asawa ng direktor sa akto. Ang asawa, parang baliw na leon, ay sumugod at sinabunutan ang kabit ng walang tigil, habang patuloy na nagmumura. Sa gulat, natumba ang ginang sa lupa. Akmang hihingi pa lang ng paumanhin si Bando nang bigla siyang suntukin ni Director Park, at itinumba sa lupa, patuloy na nagmumura kung bakit niya sinasaktan ang kanyang asawa. Pagkatapos ay nagsimulang humingi ng paumanhin si Director Park kay Bando, kung hindi dahil sa suntok na iyon, iisipin ng asawa ko na totoo akong nagtataksil. Nag-arte lang ako para sa kanya. Mas bibigyan ko ng pansin ang inyong negosyo, sabi niya, at pagkatapos ay isinoli ang credit card na hiniram niya kay Bando. Natatakot si Director Park na malaman ng kanyang asawa ang impormasyon ng kanyang kwarto.
Sa mga sandaling iyon, dinala na ni Jinju ang anak para sa intravenous infusion. Tiningnan niya ang anak na nakahiga sa kama at paulit-ulit na humingi ng paumanhin sa bata, dahil sa pagmamadali, napagpalit niya ang kanyang sinelas. Pag-uwi ni Jinju, nakita niya ang bank statement ng credit card na dumating at bigla niyang napansin ang maraming bayarin sa hotel sa kasaysayan ng transaksyon. Kasabay nito, nakatanggap si Jinju ng text message mula sa kanyang kaibigan at sa larawan ay ang eksena kung saan hinila ni Bando ang kamay ng kabit ng direktor. Araw-araw siyang nagpapakahirap sa pag-aalaga ng kanilang anak, ngunit ang kapalit ay ang pagtataksil ng kanyang asawa. Tiningnan niya ang sarili sa salamin na parang sinalanta ng buhay. Sa mga sandaling iyon, nakatanggap pa siya ng mensahe mula kay Bando na hindi ito uwi ng bahay. Nawala ng pag-asa si Jinju at sa huli ay hindi na niya napigilan ang kanyang luha. Sa panahong ito, nakaupo si Bando sa kotse sa ibaba. Natatakot siyang malaman ng kanyang asawa ang sugat sa kanyang mukha kapag umuwi siya. Sa tabi niya ay isang baukwet ng bulaklak na balak niyang ibigay kay Jinju. Sa sandaling iyon, tumawag si Jinju. Sa telepono, tinanong niya kung paano siya nagawa ni Bando ng ganoon, ngunit sinabi ni Bando na wala siyang alam. Kung ano ang kailangan kong tiisin sa labas, mas masahol pa ang buhay ko kaysa sa hayop. Dahil hindi nila lubos na naunawaan ang isa't isa, pareho silang nakaramdam ng sama ng loob sa telepono. Sa huli, sinabi ni Jinju ang mga salitang, maghiwalay na tayo. Si Bando, na nakakaramdam ng sama ng loob, ay sumang-ayon ng malakas. Dahil hindi sila nagkakaunawaan, pinili nilang maghiwalay. Ang kalendaryo sa dingding ay tila nagtatala mula sa araw na ito. Nagtapos din ang lahat sa araw na ito. Kinabukasan, binisita ni Jinju ang kanyang yumaong ina. Umiyak siya at sinabi sa kanyang ina na hindi niya ito madalas mabisita at siya ay talagang isang masamang anak. Nang gabing iyon, bumili si Bando ng 2 bote ng soju at pinaalalahanan pa siya ng may-ari ng convenience store na huwag masyadong uminom. Lubos na gulong-gulo at nawawala sa direksyon si Bando, aya't pumunta siya sa bahay ng kanyang ate. Pagdating niya, sinampal siya ng kanyang ina at masakit ang kanyang ulo. Pagkatapos ay sinuntok siya ng kanyang ate at sinabihan, bakit ka nagtataksil? Ikaw na lalaki ka. Malakas siyang sinuntok ng kanyang ama. Sa bus, tinanggal ni Jinju ang singsing ng kasal na bigay ni Bando at nahulog ito sa sahig. Kasabay ng pagkahulog ng singsing, nagtapos din ang isang pag-ibig. Si Bando, na umiinom, ay itinapon din ang kanyang singsing. Sa sandaling itinapon ang 2 singsing, nagsimulang umalog ng walang tigil ang lugar ng dalawa. Kasabay ng pag-alog ng mga singsing, nagsimulang umalog din ang bahay, at ang bus ay umalog na parang roller coaster. Pagkatapos, naging abo ang 2 singsing at naglaho sa hangin. Sa sandaling iyon, tumigil ang pag-alog ng bahay, at nagising din si Jinju sa umuugwi na bus. Takot na tanong ni Bando sa kanyang ina, lindol ba yun kanina? Ngunit pinagalitan siya ng kanyang ama. Si Jinju naman ay pinagalitan din ang driver kung bakit niya pinapaandar ang bus ng paalog-alog. Sinabi ng driver na dahan-dahan siyang nagmamaneho at pareho silang nagulat sa kanilang naranasan. Kinabukasan, nagising si Bando na lasing pa rin at lumakad ng walang sigla papunta sa convenience store. Nakita niya ang isang grupo ng mga bata na humahabol sa isang sasakyan na may matinding usok. Kumuha siya ng isang pakete ng noodles mula sa tindahan, ngunit nalaman niyang expired na ito ng maraming taon. Kumuha siya ng isa pa, ngunit ganoon din ang nangyari. Gusto niyang tanungin ang may-ari ng tindahan kung hindi ba mapagkakatiwalaan ang petsa ng paggawa ng kanyang mga produkto. Ngunit nakita niyang ang may-ari, na noong kahapon ay may puting buhok, ay naging napakabata. Tinanong niya ang may-ari kung nagpa-hyaluronic acid injection ba ito, ngunit bigla niyang napansin na ang kanyang mukha sa salamin ay naging mukha ng isang estudyante. Takot na tumakbo si Bando pauwi. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang gumanda rin ang kanyang ina at hindi na rin puti ang buhok ng kanyang ama. Nakita niya sa kalendaryo sa dingding na mayo 1,999 at sa sobrang takot ay hindi siya makapagsalita. Sa kabilang banda, nagising si Jinju at idinilat ang kanyang mga mata at nakita niyang tinatawag siya ng kanyang yumaong ina. Tiningnan niya ang kanyang ina sa harap niya at inakala ni Jinju na siya ay. Agad niyang niyakap ang kanyang ina ng mahigpit, umiiyak at sinasabing naghiwalay na sila, ngunit hindi naintindihan ng kanyang ina ang sinabi niya. Umiyak din si Jinju at nakiusap sa kanyang ina na isama siya sa kabilang buhay. Sinampal siya ng kanyang ina, sinabing, hindi ako sugo ng impyerno. Akala mo ba'y mamamatay ka na kapag sumama ka sa akin? Kung gusto mong mamatay, mag-logout ka na lang mag-isa. Mabubuhay ako hanggang 100 taon. Patuloy na kinurot ni Jinju ang kanyang sarili, nakaramdam ng sakit, ngunit muling sinampal ng kanyang ina ng 2 beses. Sinabihan siyang bumangon na at pumasok sa klase. Nakita niyang tumalikod ang kanyang ina at umalis, at hindi alam ni Jinju kung ano ang nangyari sa kanya. Dali-dali siyang tumingin sa kanyang damit, ito ang kanyang vest noong bata pa siya. Pagkatapos ay nagulat siyang pumasok sa silid-aralan, at nakita niyang pamilyar ang lahat tulad ng dati. Ang mga aklat at notebook niya noong nag-aaral pa siya ay maayos na nakasalansan. Lumabas na bumalik si Jinju sa edad na 20. Sa sandaling ito, nakatingin pa rin si Bando sa kanyang ebis sa salamin at hindi makapaniwala. Biglang narinig ni Bando ang tawag ng kanyang ina na pumasok sa klase, kaya't dali-dali niyang tinanong ang kanyang ina, talaga bang kailangan kong pumasok sa klase? Talaga bang 20 taong gulang na ako? Isa ba talaga akong estudyante ng engineering?
Agad na pinalo si Bando ng kanyang ama at sinabihan siyang magmadali sa paaralan bago mahuli. Sinabi niya sa kanyang ama na masakit at hiniling pang paluin siya ng isa pa. Ngunit halos mawalan siya ng malay sa palo at sinabi ng kanyang ama na baliw ba ang batang ito. Pagkatapos ay pinalaya si Bando ng kanyang ate. Sa kabilang banda, niyakap ni Jinju ang kanyang ina na naghugas ng pinggan ngunit itinulak siya ng kanyang ina. Nang gusto niyang yakapin ang kanyang ina, sinabi ng kanyang ina, nagbago ka na ba ng diskarte? Akala mo ba bibili ako ng telepono para sa iyo kung gagawin mo iyan? Hindi siya makapaniwala na bumalik siya sa edad na 20 at muling nakita ang kanyang yumaong ina. Saan man magpunta ang kanyang ina, si Jinju ay parang buntot na hindi humihiwalay. Sa takot na muling umalis ang kanyang minamahal na ina, sinundan niya rin ang kanyang ina palabas. Sa sandaling iyon, biglang lumabas ang kanyang kapatid na babae mula sa silid na may dalang maleta. Sinabi pa niya sa kanyang ina na kung hindi siya bibili ng telepono para sa kanya, aalis siya ng bahay. Pagkatapos niyang magsalita, sinampal siya ni Jinju at sinabing huwag niyang kausapin ang kanilang ina ng ganoon. Sa sandaling iyon, tumakbo ang kanilang ama palabas at balak na siyang ihatid sa paaralan. Ngunit biglang naalala ni Jinju na siya pala ang dating umalis ng bahay dahil sa paghingi ng telepono. Sa katunayan, sa paningin ng pamilya, ang nangyari kahapon ay hindi nila pinansin. Sa mga sandaling iyon, dumating na si Choi Bando sa tarangkahan ng paaralan. Patuloy siyang nagtatanong sa sarili, nananaginip ba ako? Pagkatapos ay masaya siyang tumakbo papasok. Sa mga sandaling iyon, inihatid din si Jinju ng kanyang ama sa tarangkahan ng paaralan. Para sa kanya, bawat estudyante ay mukhang kakaiba. Nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin, napahanga siya sa ganda ng kanyang kutis. Masaya siyang pumasok sa loob at ang buong paaralan ay puno ng sariwang hangin ng kabataan. Sa mga sandaling ito, masaya ring inoobserbahan ni Bando ang bawat estudyante sa paligid. Hindi siya makapaniwala na talagang nakabalik siya sa edad na 20, isang bagong mag-aaral sa kolehiyo. Masaya siyang tumalon sa likod ng kanyang instruktor. Sana'y hindi na matapos ang panaginip na ito, bulong niya. Sa kabilang panig, masaya ring inoobserbahan ni Jinju ang lahat. Nang makita niya ang mga estudyanteng nag-ehersisyo, sumunod din siya sa ritmo. At napabulong siya, ang kabataan ay napakaganda nga. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Jinju si Bando na papalapit, at nakita rin siya ni Bando. Akala ni Jinju ay siya lang ang bumalik sa nakaraan. Para hindi na niya muling makita si Bando, matatag siyang lumakad, nagkunwaring hindi niya ito kilala. Nang maglampasan sila, lumingon si Bando at tiningnan ang anino ni Jinju. Sa kanyang puso, naisip din niya, hindi pa tayo magkakilala ngayon. Mas mabuti pang huwag na tayong magkita sa hinaharap. Pagkatapos ay masaya siyang tumalikod at naglakad. Sa kabilang banda, sinabi rin ni Jinju sa sarili, mukhang ako nga lang ang bumalik sa nakaraan. Si Bando ay hangal pa rin. Hindi ko alam kung bakit ko siya nagustuhan noon. Sumunod, nakita niyang natapos na ang ehersisyo ng mga estudyante sa field. Nang makita niya ang mga estudyanteng naghubad ng kanilang mga damit pagkatapos ng ehersisyo, bumilis ang tibok ng puso ni Jinju. Nang tumingin si Jinju sa leader ng grupo na si Namdoo, bigla niyang naalala ang isang bagay. Noong kumakain siya kasama si Boram sa hinaharap, sinabi niya na niligawan siya ng lalaking ito. Sa hinaharap, siya ay isang binata na may kayamanan na 60 bilyong won. Sinisipan niya ang kanyang sarili na may problema siya sa pag-iisip noon, kaya hindi niya ito tinanggap. Sa mga sandaling ito, biglang nakita ni Namdoo na kinakausap niya ang sarili. Tinawag naman siya ni Boram. Nagulat na tumayo si Jinju. Hindi siya makapaniwala na ito ang kanyang matalik na kaibigan sa hinaharap. Pinuri niya si Boram na napakaganda. Masaya niyang sinabi kay Boram na 20 taong gulang pa lang siya. Ngunit inakala ni Boram na baliw siya. Sa kabilang banda, bumababa si Bando. Nakita niya ang ilang estudyanteng nagbubulungan tungkol sa guro sa tabi nila. Lumingon siya at nakita niyang may problema pala ang palda nito. Sa kanyang kapanahunan, syempre hindi niya hahayaang kumalat ang masamang balita. Dali-dali siyang tumakbo at bumulong sa guro na ayusin agad ang kanyang palda. Huwag niyang hayaang makita ng mga estudyante sa likod. Pagkatapos ay masayang bumaba ulit si Bando. Pagdating pa lang niya sa gusali ng akademya, nakita na niya ang kanyang matalik na kaibigan sa hinaharap. Idinilat niya ang kanyang mga mata at hindi makapaniwalang tumingin sa estudyante sa harap niya. Pinagtawanan niya ang lalaki na nakadamit daw na parang isang dilaw na pato. Ngunit di nagtagal, nakulong siya sa klase kasama ang iba pang bagong estudyante. Pinagalitan sila ng mga senior at tinanong kung bakit alam nilang kailangan nilang magsuot ng uniforme ngayon, ngunit hindi sila sumunod. Pagkatapos ay pinatawan silang lahat ng kolektibong parusa. Nag-ehersisyo ang buong klase kasama si Bando sa loob ng 2 oras kaya nanginig ang mga binti ng lahat. Bawat segundo ay pahirap. Sinabi ng mga senior na maliban kung may babaeng estudyante ang pumasok sa klase, walang sinuman ang maaaring tumayo. Para sa departamento ng inhinyero na puro lalaki, paano naman magkakaroon ng babaeng estudyante? Biglang may dumaan na isang babaeng may mahabang buhok na gumagala. Lihim silang nanalangin na sana'y pumasok siya. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto. Lahat ay sabik na tumingin sa labas ng pinto. Ngunit isang lalaking umaasa ang pumasok. Natawa si Bando habang hawak ang kanyang tiyan. Lumabas na ito pala ang kanyang kaibigan sa hinaharap, si Godok Jai. Nagsimulang pagtawanan ni Bando ang buhok ng lalaki na parang babae.
Sa kabilang banda, biglang nakita ni Jinju si Namdoo na galing sa training ground na sinusundan ng isang grupo ng mga babaeng tagahanga. Lihim niyang naisip, bakit ko kaya siya tinanggihan? Ito ay malinaw na isang mayaman at gwapong lalaki. O kaya sa pagkakataong ito ay ako ang unang lalapit. Biglang tumakbo si Jinju at nahihiyang tinawag ang Kyopa. Sa sandaling ito, nagulat ang mga estudyante sa paligid at napatingin sa kanya. Tila tumigil ang hangin sa paligid. Naging awkward ang kapaligiran. Pagkatapos ay hinila ni Boryong si Jinju palabas at tinanong kung nababaliw ba siya. Kung gusto mo siya, bakit mo siya pinahirapan kagabi? Lumabas na kagabi ay umamin ng pag-ibig si Namdoo kay Jinju sa harap ng maraming kaibigan. Ngunit sinabi ni Jinju na amoy pawis siya at tumalikod. Iniwan si Namdoo sa isang awkward na sitwasyon. Sinabi ni Jinju kay Boryong na hindi niya sinabi iyon, dahil bagong dating lang siya ngayong umaga, wala siyang alam sa nangyari kagabi. Sa gate ng eskwelahan, biglang nakita ni Bandoo ang isang lalaking nakasalamin na dumaan. Pakiramdam niya ay pamilyar ang mukha kaya sinundan niya. Napagtanto niya na ito pala si Dian Park na nambugbog sa kanya sa hinaharap. Ginamit pa ang kanyang credit card para umupa ng kwarto. May kinalaman din ito sa paghihiwalay nila ng kanyang asawa. Nakita niya itong nakikipag-usap sa babaeng nakasakit sa kanya. Galit na pinisil ni Bandoo ang lata ng Coca-Cola sa kanyang kamay, gustong sumugod para maghiganti. Binangga niya sila at nagmadaling humingi ng paumanhin. Sumigaw ang nobya ni Park Hwin na parang baliw na leon. Hindi inaasahang sinabi ni Park Hwin na okay lang. Ibinigay ni Bandoo ang lata ng Coke sa kamay niya. Humingi siya ng paumanhin at tumalikod. Pagbukas ni Park Hyun-seok ng lata ng Coke, tumalsik ang tubig sa mukha niya. Lumabas na inalog ni Bandoo ang lata ng Coke sa kamay niya habang papalapit. Masayang sinabi ni Godok-jae na dadalo siya sa welcome party ng mga bagong estudyante ngayong gabi. Nang gabing iyon, magkatapat na nakaupo ang mga bagong babaeng estudyante na ikinahiya ng mga lalaking nakaupo sa tapat nila. Hindi inaasahan ni Bandoo na magkatapat sila ni Jinju. Nagbalik ang dalawa sa nakaraan. Sa simula ay wala silang balak na magkaroon ng anumang koneksyon, ngunit nakalimutan nilang nagkita na sila sa welcome party na ito. Sa kabutihang palad, pareho nilang inisip na hindi pa sila kilala ng isa't isa. Pumunta sila sa isang restaurant na dinarayo ng mga mag-asawa. Lihim na pinili ng bawat isa ang kanilang gustong date. Pagkatapos magpakilala, nagsimula ang laro. Unang lumabas ang mga lalaking estudyante. Inilagay ng mga babaeng estudyante ang kanilang personal na gamit sa mesa para pumili ang mga lalaking estudyante. Ang sinumang mapili ay maaaring lumabas. Sa proseso ng pakikipag-date, pinili ni Jae-woo ang magandang si Boryong. Sumunod si Bandoo, 2 gamit na lang ang natitira. Nililigawan ni Godok-jae si Jinju. Bagamat ayaw na ni Bandoo na magkaroon ng kinalaman kay Jinju, wala na siyang gaanong pagpipilian. Sa huli, pinili niya ang panyo ni Jinju. Kaya wala nang ibang pagpipilian si Godok-jae. Pagkatapos, isa-isang umalis ang matagumpay ng mga mag-asawa. Dahil ayaw ni Godok-jae sa kanyang date, binugbog siya sa eskinita. Sinabi ni Boryong kay Jae-woo na gusto niyang uminom. Hindi marunong uminom si Jae-woo kaya napilitan siyang sumama. Sa silid ay naiwan na lang sina Bandoo at Jinju. Ayaw ni Jinju na akitin ang mga lalaki para magpakasal dito. At muling ginamit ni Bandoo ang kanyang matatalim na salita para lait-laitin siya. Pagkatapos ay tumayo siya at umalis. Hindi niya nakalimutang lumingon at ipaalala, tinanggihan kita. Bagamat walang sinabi si Jinju, napagtanto rin niyang napunta rin dito si Bandoo. Paglabas ni Bandoo, bigla niyang nakita ang kanyang pinapangarap na babae noon. Ayaw na niyang palampasin ang bihirang pagkakataong ito. Agad siyang lumapit at nagpakilala. Paglabas ni Jinju, nakita niya ang eksena. Nakita niyang masayang nag-uusap ang dalawa. Sinimulan niyang murahin ang halimaw na ito. Pagdating pa lang sa paaralan ay nililigawan na agad ang kanyang pinapangarap. Habang nag-iisa si Jinju pauwi, bigla siyang nakarinig ng bata na tumatawag ng Kimama sa likuran. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang anak na si Seojin. Nang sandaling iyon, niyakap ng isang babae ang bata. Lumabas na nagkamali siya ng tingin. Anak pala ng iba ang bata. Sa kasalukuyan ay hindi pa siya kasal. Ngunit sa pag-iisip sa kanyang anak na si Seojin, muling tumulo ang luha sa kanyang pinong mukha. Naalala niya ang mga alaala niya kasama ang kanyang anak sa hinaharap. Sa huli, lumuhod siya. Ang mga babae ay mahina, ngunit ang pagiging ina ay nagpapalakas sa kanila. Nahihikbi si Jinjo habang naglalakad patungo sa istasyon ng tren. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang random na taxi. Pagkasakay niya, umiyak siya habang sinasabi ang address. Ngunit hindi ito taxi. Lumabas na naghihintay lang pala si Namdoo ng tao. Ngunit nang makita ni Namdoo si Jinjo na umiiyak, wala siyang sinabi. Tahimik lang siyang nagmaneho para ihatid si Jinjo ng ligtas pa uwi. Umiyak lang si Jinjo sa buong biyahe. Dahil isa na siyang ina na namamatay sa pag-asam sa kanyang anak. Bago bumaba, ibinigay ni Jinjo ang kanyang bank card kay Namdoo para iswipe. Ngunit sa panahong ito, wala pang card reader. Nagulat si Namdoo na kinuha ang card. Tiningnan niya ito at ibinalik. Pag-uwi niya ng gabi, nanonood ng GC ang buong pamilya.
Ngunit si Jinjo ay nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kanyang ina nang hindi lumalayo. Nagalit ang kanyang ina. Sa pagtulog, niyakap din ni Jinjo ang kanyang ina nang hindi lumalayo. Natatakot siyang pagdilat niya ng mata, maglaho ang panaginip na ito, at muling lumayo ang kanyang ina. Ngunit dahil dito ay nakita lang siyang medyo nakakatakot ng kanyang mga magulang. Sa kabilang panig, hindi naglakas loob na matulog si Bando, natatakot din siyang paggising niya ay bumalik siya sa realidad. Sa huli ay nakatulog siya ng dilat ang mata. Kasabay ng sigaw ng delivery guy na natumba kinabukasan, nagising si Jinjo. Nakita niya ang kanyang sarili sa salamin. At napagtanto niya na ang lahat ng nangyari kahapon ay hindi panaginip. Nang sandaling iyon, nakatayo si Bando sa harap ng salamin at nagsasabing tiyes. Malakas din siyang tumawa ng masaya. Hindi siya nananaginip. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga magulang na gusto niyang kunin ang lahat ng pera para mamuhunan. Halos mamatay siya sa bugbog. Sa huli, kinailangan niyang ibenta ang lahat ng kanyang koleksyon ng modelo at comics. Tuwang-tuwa siyang binilang ang pera. Gusto niyang lubos na tamasahin ang buhay. Kahit na dumating ang bus, ayaw niyang sumakay. Gusto lang niyang tamasahin ang saya ng kabataan. Nang sandaling iyon, nakasakay si Jinjo sa taxi. Gusto niyang hanapin si Choi Bando para kausapin. Ano ba talaga ang nangyayari? Ngunit pagbaba niya ng taxi, hindi gumana ang kanyang credit card. Malinaw na gumana pa ito nang sumakay siya ng taxi kagabi. Buti na lang at binigyan siya ng kanyang ama ng barya, kaya nabayaran niya ang pamasahe sa taxi. Dumiretso si Choi Bando sa dance studio. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito para ligawan ang diyosa na si Seoyaw. Dati, mahiyain siya at hindi man lang naglakas loob na kausapin si Seoyaw. Ngunit sa pagkakataong ito, diretso siyang pumasok. Kinuha niya ang inumin mula sa kanyang bag at ibinigay kay Seoyaw. Hindi rin niya nakalimutan ang pangunahing kaalaman na kung gusto mong makuha ang ate, kailangan mong pasayahin ang nakababatang kapatid. Pagkatapos ibigay ang inumin sa matalik na kaibigan ni Seoyaw, tumalikod siya at umalis. Talagang gusto ng mga babae ang mga lalaking may gulang. Sa klase, nagkunwari si Jinjo na lumang takdang aralin at ibinigay kay Bando ang isang papel na puno ng salitang tikuripot. Ito ang salitang laging ginagamit ni Jinjo para magreklamo kay Bando pagkatapos nilang magpakasal sa hinaharap. At ngayon lang na-realize ni Bando, lumabas na napunta rin dito si Jinjo. Nagbiruan ang dalawa, maganda ang pagganap. At nagkasundo na simula ngayon, kanya-kanya na sila ng landas. Naiinip ang lahat sa dormitoryo. Tinatanong ni Jinjo ang dalawa kung dapat nilang pahalagahan ang oras. Hindi sila pwedeng manatili lang sa dormitoryo ng ganito. Kaya nagpasya silang uminom at sumayaw sa disco. Nang hapong iyon, nagbihis ng maganda ang tatlo. Lumabas sila ng dormitoryo na naka-fashionable na damit. Hindi pa sila nakakalayo ay huminto sila. Tiningnan nila ang 100 metro na matarik na dalisdis sa harap nila. Pagkatapos ay tiningnan nila ang mataas na takong ng tatlo. Habang mainat na bumababa ang dalawa, mabilis na lumabas si Jinjo. Dahil sa sobrang tarik ng dalisdis, hindi siya makahinto. Sa huli, dumiretso siya kay Namju. Niyakap niya ito ng mahigpit para lang huminto. Nang makita niya ang dalawa sa ganitong sitwasyon, nagmamadali siyang humingi ng paumanhin kay Namju. Sinabi niyang ito ang unang beses na nakasuot siya ng ganitong kataas na tako. Sinubukan ni Namju na magpanggap na kalmado habang naglalakad. Ang eksenang ito ay nakita rin ng grupo ng tatlo ni Bando sa ibaba. Nakaramdam ng pait si Bando, sinabi ni Godok Jai kay Jai-woo na doon din siya maghihintay bukas. Sa bar, isang grupo ng mga kabataan ang masiglang sumasayaw. Magkasama ang tatlong babae. Kumakain si Jinjo habang tumitingin sa paligid. Ito rin ang unang beses niya sa bar. Nakita ni Jinjo ang iba na naglalabas ng ilaw at sumasayaw. Naglabas din siya ng ilaw at sumayaw ayon sa musika. Nang sandaling iyon, tumakbo ang waiter. Lumabas na ito pala ang paraan ng pagtawag sa waiter. Nang sandaling iyon, tinanong siya ng waiter kung gusto niyang makipagkilala sa isang lalaki. Pagkarinig ni Jinjo, tuwang-tuwa siya. Sa kabilang banda, dumating din si Bando at ang dalawa niyang kaibigan sa pribadong silid sa bar. Sinabi ni Bando sa dalawa na mag-enjoy lang sila. Babayaran niya ang lahat ng gastos. Pagkatapos ay tinawag ni Godok Jai ang isang magandang hostess. Mahiyain din kinausap ni Jai-woo ang babae sa tabi niya. Medyo malamig ang kapaligiran. Si Bando lang ang masayang naglalaro. Sa hinaharap, siya ang magiging prinsipe ng bar. Ang paglikha ng magandang kapaligiran ay ang kanyang espesyalidad. Napapatawa niya ang mga babae. Lubos silang nagkakagusto kay Bando. Si Godok Jai na nakaupo sa tabi niya ay nagpakita ng pagkamuhi. Si Jinjo ay dinala rin sa silid ni Park Hyun-suk. Masayang nag-inuman ang lahat ng sandali. Pagkatapos ay gusto ng tatlo na lumabas at sumayaw. Bago umalis, binigyan siya ni Park Hyun-suk ng isang piraso ng papel. Nakasulat doon ang numero ng telepono niya. Nagkita ang dalawang grupo sa dance floor. Pagkatapos, pumunta ang 5 tao sa pribadong silid. Si Jinjo lang ang hindi pumunta. Ayaw niyang makita ang kasuklam-suklam na si Bando, kaya nag-iisa na lang siyang umiinom para mawala ang lungkot. Nang sandaling iyon, nagmamadaling pumasok ang waiter. Sinabi niyang nagwawala ang kaibigan nila sa labas dahil sa kalasingan. Paglabas, nakita nilang pinatay ni Jinjo ang musika ng mailakas ng loob dahil sa alak. Kinuha niya ang mikropono sa entablado at kumanta.
Pagkatapos niyang kumanta, tumingala siya at nakita si Bando sa itaas. Kinuha niya ang maliit na piraso ng papel mula kay Park Hyun-suk at ipinagmalaki niya ito. May pumuri sa akin na maganda ako. At iniwan pa ang numero ng telepono. Galit na tumalikod si Bando at hindi na tiningnan si Jinjo. Ngunit nagbago ang sitwasyon. Sinabi ni Jinjo, kahit ginawa mong magulo ang buhay ko, paano naman si Seojin? Ang anak nilang si Seojin ang tanging inaalala ni Bando sa hinaharap. Kahit na makabalik sila sa nakaraan upang muling piliin ang kanilang buhay at magpaalam sa mga pagsisisi noon, hindi nila kayang iwan ang kanilang anak sa hinaharap. Nang marinig ni Bando ang pangalan ni Seojin, natigilan siya. Ngunit biglang lumabas si Godokjai. Sinuka niya ang lahat ng alak at tirang pagkain sa ulo ng waiter. Nagmamadaling umalis ang mga tao sa ibaba. Sa huli, napagod si Godokjai. Nakasandal na lang siya sa rehas habang mahinang hinihingal. Gaya ng inaasahan, binitbit siya palabas ng 2 gwardiya. At masigla pa nilang sinabihan na sa bawat pagpunta niya rito ay mabubugbog siya. Pagkatapos, inalalayan si Godokjai ni Jae-woo pabalik sa dormitoryo. Ngunit pagdating nila, nakita nilang nakakandado ang gate ng paaralan. Pagkatapos ay kusang loob na pumasok si Godokjai na parang tuta. Bagamat nakapasok na ang kanyang ulo, hindi makadaan ang kanyang katawan. Pag-atras niya, naipit siya sa bato. Nagulat sila nang pumasok si Jae-woo mula sa maliit na pintuan sa tabi. Lumabas na hindi nakakandado ang maliit na pintuan. Pagkatapos, sinimula ni Jae-woo na iligtas si Godokjai sa iba't ibang paraan ngunit walang silbi. Sa huli, sinabi ni Jae-woo na tatawag siya ng tulong. Pagkahanap pa lang niya ng tao, tumunog ang telepono at tumawag si Buryum para i-date si Jae-woo. Agad na nalubog si Jae-woo sa pag-ibig at nakalimutan niya si Godokjai. Naiwan si Godokjai na nag-iisa at kaawa-awa. Nang sandaling iyon, biglang kumulog at bumuhos ang ulan. Kawawa si Godokjai na basa at nanginginig doon na parang basang manok. Kinaumagahan, nakita siya ng isang delivery man. Paglapit niya, agad siyang hinawakan nito. Paulit-ulit nitong sinasabing tubig, tubig. Sa huli, natakot ang delivery man at tumakbo. Sa wakas, sa harap ng lahat, dumating ang bombero at nailigtas si Godokjai. Nakita ni Bando si Jae-woo sa pasilyo at hinila niya ito sa katabing silid ng radyo. Tinanong niya kung bakit siya pumunta sa bar at kung bakit siya nalasing at kumanta sa entablado. Isa siyang ina, bakit hindi niya alam kung paano panatilihin ang kanyang dignidad? Sumagot si Jae-woo, anong pakialam mo kung pumunta ako sa bar at uminom? Galit na tanong ni Bando, kahit na naghiwalay na tayo, gusto mo bang magkaroon ang ating anak ng isang inang katulad mo? Sa pagkakataong ito, nakalimutan nilang nakabalik na sila sa edad na 20. Dahil hindi pa nakapatay ang mikropono sa silid ng radyo, kumalat ang usapan sa bawat sulok ng paaralan. Lahat ng estudyante ay huminto at nakinig. Nag-uusap-usap ang mga estudyante sa klase. May naghiwalay na mag-asawa sa ating paaralan at mayroon pang anak na nag-aaral dito. Narinig din ni Chanseo ang usapan habang dumadaan siya. Si Chanseo lang ang nakakaalam na sila ang dalawa. Ang kanyang matalik na kaibigan pala ay isang diborsyadong babae na may anak. Sa klase, nag-uusap-usap ang lahat ng estudyante tungkol sa diborsyadong mag-asawa na nag-uusap kanina. Sinabi rin ni Jae-woo kay Bando, mayroong isang diborsyadong mag-asawa sa paaralan. Ang mahalaga ay pareho silang nagtaksil. Nagulat si Bando at nagtanong, paano mo narinig? Nang marinig niyang may anak sila, nagmura rin siya. Sinabi ni Jae-woo na hindi nagbigay ng sustento ang lalaking iyon para sa kanyang anak. Minura pa niya ang lalaking iyon na basura. Hindi niya akalain na ang pinag-uusapan pala ay ang kanyang sarili. Ngunit hindi alam ni Bando, narinig ng buong paaralan ang usapan sa silid ng radyo. Nang marinig niya ang salitang kuripot, tinanong niya si Jae-woo kung sino ang nagsabi noon. Itinuro ni Jae-woo ang speaker sa silid-aralan. Pagkatapos ay narinig niya ang mga estudyante sa likod na nag-uusap tungkol sa usapan kanina. Narinig din ni Jinjo ang sinabi ng mga lalaking estudyante sa likod, bakit siya pumunta sa paaralan para ligawan ang mga batang lalaking estudyante. Nang sandaling iyon, biglang may tunog na lumabas sa speaker. Sinabi ng prinsipal sa pamamagitan ng speaker na ang insidente sa radyo ay walang kinalaman sa paaralan. Tiyak na imbestigahan nila kung sinong estudyante ang may kagagawan. Pagkarinig ni Jinjo, gusto na lang niyang lumubog sa lupa. Sa kantin, magkatabi sina Bando at Jinjo. Nagtinginan sila, hindi alam kung ano ang gagawin. Tiningnan ni Jae-woo si Bando nang may ibig sabihin at sinabi, halimaw, nililigawan mo ang mga batang babaeng estudyante at binuntis mo pa. Sinabi ni Jae-woo na hinahanap ng buong paaralan ang diborsyadong mag-asawa na iyon. Sa tindi ng kanilang pagtatalo, siguradong hindi maganda ang relasyon nila. Simula ngayon, kailangan nilang bigyang pansin ang mga taong nag-aaway ng walang dahilan. Kaduda-duda ang mga ganoong tao. Nautal na tanong ni Bando kay Jinjo sa tabi niya, mayroon bang ganyang tao sa tabi mo? Sabi ni Jinjo, syempre wala. Sa pagkakataong ito, patuloy na minura ng mga kaklase sa likod ang mag-asawa na mga halimaw. Hindi man lang nila kailangan ang kanilang mga anak. Ang babaeng iyon ay siguradong isang masamang espiritu. Pagkatapos, para hindi maghinala ang mga kaklase, nagsimula silang magkunwaring nag-uusap. Talagang magnanakaw na ng huli ng magnanakaw.
Sa oras ng gabi na self-study, sinabi ng senior student na si Nam sa lahat, sa tabi natin ay ang silid ng mga dokumento ng Departamento ng Kasaysayan. Siguro narinig ninyo na ang chismis. Matagal na panahon na ang nakalipas, may isang bagong estudyante na nagpakamatay. Simula noon, maraming estudyante ang nakakita ng multo doon. Kung sino man ang makakuha ng itinakdang dokumento mula doon, ililibre ko kayo ngayong gabi. Masayang nagpalakpakan ang mga kaklase, ngunit hanggang ngayon ay wala pang nakakagawa. Nanginginig ang mga bagong estudyante sa takot ng marinig iyon. Isang estudyante na natatakot ang nagsabi sa lahat na totoo ang multo. Nang sandaling iyon, kusang loob na pumasok si Jinjo, at agad siyang nakaramdam ng kilabot. Pagkatapos ay sinimulan niyang hanapin ang pulang silid ng sulat na sinabi ng senior. Nang sandaling iyon, isang libro ang nahulog mula sa estante, at pagkatapos ay isa pa. Naalala ni Jinjo na naranasan na niya ito bago siya bumalik sa nakaraan. Ito ang regalo para sa mga freshman na inihanda ng senior sa Departamento ng Kasaysayan. Ang mga nahuhulog na libro at ang modelo ng katawan sa sulok ng silid-aklatan ay parehong ginawa ng senior na nagkunwari. Nang panahong iyon, takot na takot si Jinjo. Sa pag-iisip dito, umiti siya ng may kahulugan. Nang mahulog ang libro, nakipagtulungan din siya. Sa bawat pagtulak ng senior sa libro para mahulog, nakikipagtulungan siya. Bigla, nahulog din ang libro sa likod ng senior. Namutla sa takot ang lalaki at nagmamadaling lumabas. Sa kabilang banda, narinig ng nagkunwaring manikin ang ingay. Lihim pa rin siyang natutuwa na nakatakot siya ng isa pang tao. Pagkatapos, dahan-dahang inabot ni Jinjo ang kanyang kamay sa senior. Sumigaw din ang senior sa takot at tumakbo palabas. Ang dalawang multo ay takot na tumakbo palabas. Sinabi nila sa isa't isa na talagang may multo sa loob. Sa pagkakataong ito, inalis din ni Namjo ang kanyang maskara, iniisip na wala nang papasok. Bigla niyang nakita si Jinjo na hinahanap ang sobre na sinabi ng senior. Kinuha ni Jinjo ang hagdan at umakyat, matagumpay na nakuha ang sobre. Ngunit hindi matatag ang kanyang katawan at nahulog siya. Sa kritikal na sandali, niyakap ni Namjo si Jinjo nang malapit na siyang mahulog. Nagtinginan ang dalawa ng matagal hanggang sa mahimasmasan si Jinjo. Pagkatayo niya, nasagi niya ulit ang hagdan sa likod niya. Niyakap na naman siya ni Namjo. Diretso ang hagdan sa katawan ni Namjo. Nagyakapan ulit sila ng napakalapit. Napilayan din si Namjo dahil sa pagprotekta kay Jinjo, ay kinailangan niyang akain ito palabas. Dahil nakuha ni Jinjo ang sobre, inimbita ng senior ang mga freshman na uminom. Sa kabilang banda, nakipag-date si Bando sa kanyang unang pag-ibig. Ito ang una nilang date. Ito rin ang eksenang pinangarap ni Bando, sa wakas ay nabawi na niya ang kanyang mga panghihinayang. Sa pagtingin sa kanyang simpleng pagkain, napuno ng kaligayahan ang puso ni Bando, masayang nagtoast ang lahat sa pub. Binabati si Jinjo sa pagkumpleto ng kanyang misyon. Masayang sinabi ni Jinjo sa lahat na hindi naman nakakatakot ang multo. Nang sandaling iyon, nakita niyang nasugatan si Namjo dahil sa kanya, kaya kumuha siya ng yelo mula sa kusina. Siya mismo ang naglagay nito sa binti ni Namjo. Pagkatapos ay muli niyang sinamahan ang lahat sa pagtanggap sa kanilang mga taon sa kolehiyo, masayang inubos ang isang malaking baso ng beer. Tinitigan ni Namjo ang masayang ekspresyon niya at lihim na naisip, ito na siguro ang tipo ko. Muling pinuno ni Jinjo ang baso ng alak. Sinisipan niya si Chonseo sa tabi niya dahil umiinom ito ng fruit juice. Sinabi ni Jinjo sa kanyang kaibigan na napakasaya niya ngayon at sinabihan pa niya ang kanyang kaibigan na pahalagahan ang kanyang mga taon sa kolehiyo. Sa huli, nalula si Jinjo sa pag-inom, pagkatapos ay ipinatong ang ulo sa mesa at pagkatapos ay ngumiti ng walang muwang. Dahil dito ay natunaw ang puso ni Namjo sa tabi niya. Sinabihan niya ang senior na ihatid si Chonseo sa dormitoryo, pagkatapos ay tumalikod para umuwi. Nag-alala si Namjo na lasing si Jinjo na umuwi mag-isa, kaya lihim siyang sumunod. Sa bus pa uwi, gumuhit si Jinjo ng maliit na bakas ng paa sa bintana. Tiningnan niya ang bakas ng paa sa salamin na parang naalala ang kanyang anak na si Seojin sa hinaharap. Sa pag-iisip sa masayang ngiti ng kanyang anak at naaalala ang eksena na tumatakbo ito papalapit sa kanya, muling tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sa huli, hindi na napigilan ni Jinjo at humagulhol sa sakit. Sa anumang oras, ang mga anak ay palaging kahinaan ng isang ina. Nang sandaling iyon, nakita rin ni Namjo na lihim na sumusunod ang eksenang ito. Ito ang ikalawang pagkakataon na nakita niyang nagdurusa si Jinjo. Hindi ko maintindihan kung bakit sa isang minuto ay masaya pa, pero sa sumunod na minuto ay nalungkot na. Matapos makitang nakauwi na si Jinjo, panatag na tumalikod si Nam at umalis. Para kay Seoyang, dahil din sa maturity at pagpapatawa ni Bandu, ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang makipag-date kay Bandu sa hinaharap. Pagkaalis ni Seoyang, nag-pose si Bandu sa daan upang ipahayag ang kanyang tuwa. Ngayon ay bigla niyang nakita ang kanyang magiging biyenan na papalapit sa direksyong ito. Kinabahan siya at hindi nangahas na magsalita. Sa oras na ito, hindi pa siya kilala ng biyenan niyang babae. Bigla niyang naalala na namatay ang kanyang biyenan sa hinaharap. At tinrato rin siya ng biyenan niya na parang sariling anak. Ngunit dahil sa sarili niyang pagkakamali, hindi niya at ni Jinju nakita ang kanilang ina sa huling pagkakataon. Nagdulot ito sa kanya ng matinding pagsisisi.
Kinabukasan, naglagay si Bandu ng isang kahon ng ubas sa harap ng pintuan ng kanyang biyenan. Ito ang paboritong prutas ng biyenan niya. Samantala, si Bandu ay nagtatago sa malayo at palihim na nagmamasid. Habang ang biyenan ay naghahanap-hanap, nabangga siya ng isang lalaki at nahulog ang kanyang basket ng mga gamit. Umalis ang lalaki nang walang pakialam. Tinanong ng biyenan ang lalaki kung bakit hindi siya humingi ng tawad sa pagkahulog ng kanyang mga gamit. Sinisi naman ng lalaki ang biyenan dahil hindi niya hinawakang mahigpit ang mga gamit. Habang nagtatalo sila, tumakbo si Bandu at tinulak ang lalaki. Pagkatapos, pinagalitan niya ang lalaki at tinawag ang sarili na anak ng biyenan. Walang magawa ang lalaki kundi umurong at umalis. Pagkatapos nito, tinulungan ni Bandu ang biyenan na pulutin ang mga prutas sa lupa. Nang tumingin siya sa kanyang biyenan, bigla niyang naalala ang eksena ng kasal niya kay Jinju. Nang tanungin siya ng mga kamag-anak kung bakit hindi siya malungkot na ipapakasal niya ang kanyang anak na babae. Sinabi ng biyenan na masaya siya dahil nagkaroon siya ng isa pang anak na lalaki. Nang makita ang kanyang biyenan ngayon, labis na nakonsensya si Bandu. Bigla siyang nabalik sa realidad nang marinig niya ang sigaw ni Jinju. Nagmamadaling lumapit si Jinju at sinabi sa kanyang ina na umuwi muna. At agad niyang tinanong si Bandu kung bakit siya pumunta sa bahay niya. Dumalaw ba siya sa kanyang ina? Labis na nakonsensya si Bandu sa kanyang biyenan. Sinabi sa kanya ni Jinju na huwag siyang magpapakita malapit sa bahay at pagkatapos ay tumalikod at pumasok sa loob. Kinagabihan, mag-isang umiinom si Bandu sa tabing kalsada. Naaalala niya ang kanyang anak na tumatakbo sa kanyang mga braso. Ang inosenteng ngiti ng kanyang anak ay sumisikat sa ilalim ng araw. Kahit pagod na pagod siya noon, nakalimutan niya ang lahat ng pagod nang makita si Seojin. Dahil din sa pagkamis sa anak, umiiyak din si Jinju sa kanyang kwarto. Ang masayang ngiti ng kanyang anak ay tila lumilitaw sa kanyang harapan. Ngunit sa matinding pagkamis sa kanilang anak, sila ay nanatili sa mundo ng kanilang 20. Kinabukasan, umiyak muli si Jinju habang nagigising. Tinanong siya ng kanyang ina kung may nangyari ba. Pakiramdam niya ay napakakaiba ng kanyang anak nitong mga nakaraang araw. Hindi lang niya napapanaginipan na namatay ang kanyang ina, kundi madalas din siyang umiiyak ng walang malinaw na dahilan. Hindi sumagot si Jinju, kundi niyakap lamang ang kanyang ina ng mahigpit. Dahil alam niya na maaaring iwanan niya ang kanyang minamahal na ina anumang oras. Pagkatapos ay babalik siya sa hinaharap at hindi na niya makikita ang kanyang ina. Kinabukasan, sinundan niya ang kanyang ina nang magpa-dialysis ito sa ospital. Tinatanong pa niya ang doktor kung may paraan para maiwasan ang mga komplikasyon. Ngunit sinabi ng doktor na ang mga komplikasyon ay maaaring mangyari bukas o hindi mangyayari kailanman. Walang katiyakan. Alam ni Jinju na marahil ay hindi makatakas ang kanyang ina sa itinakda ng tadhana. Napabuntong hininga ang doktor na napakabuting anak nitong bata. Sinabi naman ng nurse na kahapon ay dumating din ang anak nitong lalaki at nagtanong ng parehong bagay. Lumabas na hindi nakakalimutan ni Bandu ang kanyang biyenan na itinuturing siyang parang sariling anak. Gusto niyang punan ang mga pagsisisi sa nakaraan. Nang araw na iyon, kumuha si Jinju ng pagkain sa kantin. Nang upo na sana siya para kumain, dumating si Nam na may dalang tray at umupo sa tabi niya. Sinabi niya ng malinaw kay Jinju na gusto niya itong ligawan. Pagkatapos siyang hikayatin ng kanyang matalik na kaibigan, naglakad-lakad si Jinju sa campus kasama si Nam. Hindi comfortable si Jinju. Sa sandaling iyon, lumapit ang mga babaeng tagahanga ni Nam at inalok siya ng homemade na cake. Nagpahayag si Jinju ng paghanga sa kagandahan ng pag-ibig sa edad na ito. Ngunit malamig na tinanggihan ni Nam ang alok at umalis. Nakita ito ni Jinju at agad siyang sumunod. Kinuha niya ang isang chocolate at ibinigay kay Nam. Sinabi niya na napulot niya ito sa basurahan. Hindi masarap, kainin mo na. Pagkatapos ay sinabi niya, paano mo kayang tanggihan ng ganoon kadali ang isang cake na pinaghirapan nilang gawin? Sinasaktan mo ang kanilang damdamin. Nagpatuloy si Jinju na nagsasabi, ano ba ang motibo ng babaeng iyon? Gusto lang niyang gumawa ng cake para sa taong gusto niya. Sa huli, kinuha ni Nam ang chocolate mula kay Jinju at nagtakda ng pagkikita sa ganap na ika-negatibo 7 ng gabi sa parehong lugar. Samantala, si Bandu ay nakikinig din ng musika kasama si Seoyang. At hinihikayat niya si Seoyang na subukang mag-hip-hop. Dahil kung gusto mo, maging matapang na subukan. Ngayong hapon sa dressing room ng swimming pool, pinag-uusapan ni Park Hoin si Jinju kasama ang kanyang kaibigan sa tabi. Sinasabi niya na maganda nga si Jinju sa kasaysayan, ngunit para lang sa laro at pagkatapos ay iiwan. Ang mahalaga ay hindi siya kasing yaman ng girlfriend ko. Nagkataon na narinig ito ni Bandu mula sa labas. Agad na tinulak ni Bandu si Park Hoin na malapit ng lumukso sa tubig. Nahirapan si Park Hoin na gumapang paalis sa tubig. Nagkunwari si Bandu na humingi ng tawad, sinabing nagkamali lang siya ng pagkakakilala. Pagkatapos ay tumalikod siya ng may kasiyahan. Nakatingin si Nam na may pagtataka sa mukha. Nang gabing iyon, inilabas ni Bandu si Seoyang para manood ng scene. Nang magbabayad na siya, nakilala niya na ang nagtitinda ng tiket ay ang kanyang magiging biyenan. Agad niyang sinabi kay Seoyang na pupunta siya sa banyo. Takot na takot siya sa loob, parang nahuli sa panloloko. Ngunit bigla niyang naalala na hindi pa siya kasal. Kaya nilakasan niya ang kanyang loob at lumabas. Pagdating niya sa labas, bigla niyang nakita sina Jinju at Nam na naroon din pagkaupo pa lang niya ay nakita na siya ni Jinju na nakaupo sa tapat niya.
Para inisin si Bandu, malakas na sinabi ni Jinju kay Namdu, noong nagtapat ka sa akin noon, gusto mo ba akong ligawan? Pagkasabi nito, tumingin pa siya kay Bandu ng may pagmamayabang. Hindi rin nagpatalo si Bandu. Tinanong niya si Seoyang kung bakit niya nagustuhan ang isang matandang lalaki na tulad niya. Naging galit din si Jinju at hindi nakapagsalita. Natapos pa lang ang pelikula, nakita muli ni Bandu si Jinju at tiningnan siya ng masama. Sa pagkakataong ito, lumapit ang tatay ni Jinju. Sa kondisyong reaksyon, dali-daling tinawag ni Bandu ang kanyang biyenan. Dahil dito ay kinunutan ng noo ang matanda at naramdaman ang pagkadismaya. Agad na naunawaan ni Bandu at dali-daling tumakbo palayo. Sinabi ni Jinju sa kanyang tatay na ito ang kanyang senior. Dali-daling bumati si Namdu sa matanda. Sinabi ni Jinju sa kanyang tatay na umuwi muna. Napilitan ng tatay niya na tumingin ng may pagkadismaya at pagkatapos ay umalis. Inakay ni Bandu si Seoyang sa daan. Masaya silang nag-uusap sa daan. Tulad ng isang magkasintahan. Ang pagiging mature at pagkaunawa ni Bandu ay umakit kay Seoyang. Habang naglalakad, walang kamalay-malay na hinawakan ni Seoyang ang kanyang kamay. Isang kuryente ang dumaan sa katawan ng dalawa. Ito rin ang eksenang matagal nang pinapangarap ni Bandu. Sa kabilang panig, nag-date din sina Jinju at Namdu sa bar. Nagtapat din ng pag-ibig si Namdu sa ganoong paraan ay ipinahayag ang matinding pagmamahal. Pagkatapos ay inihatid ni Namdu si Jinju pa uwi. Habang masaya siya sa daan pa uwi, bigla siyang hinawakan ng isang kamay. Lumabas na ito ay ang tatay ni Jinju na pauwi mula sa sinehan. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang tindahan sa tabing kalsada. Nilaklak ni Namdu ang baso ng alak at pagkatapos ay tinanong ng tatay ni Jinju ang tungkol sa relasyon niya sa kanyang anak na babae. Sinabi ni Namdu na gusto niya si Jinju. Hindi ito ikinatuwa ng tatay ni Jinju. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa trabaho ng mga magulang ni Namdu, sinabi niya na ang kanyang tatay ay ang rektor ng Korea University. Nagulat ang tatay ni Jinju at naibuga ang lahat ng alak. Korea University ba? Nag-aaral doon ang anak ko. Nang malaman na ang kanyang anak ay nakikipag-date sa anak ng rektor. Pakiramdam ng tatay ni Jinju na medyo biglaan siya. Sinabi ng tatay ni Jinju kay Namdu, huwag nating sabihin kay Jinju ang pagtatagpo natin ngayon. Ito ay lihim sa pagitan ng mga lalaki. Kinabukasan umulan at hindi mabuksan ang sirang payong ni Jinju. Sa hintuan ng bus, nakita niya si Seoyang na naghihintay kay Bandu. Para maiwasan ang kahihiyan, tinakpan niya ang kanyang sirang payong at umalis. Samantala, inilagay ni Seoyang ang kanyang payong, hinintay na dumating si Bandu at sinabi na wala siyang dalang payong. Para lang makalakad silang magkasama sa ulan. Samantala, hawak ni Jinju ang kanyang sirang payong. Buti na lang at dumaan si Namdu, kaya nakaiwas siya na mabasa ng todo. Ang apat ay parang dalawang magkasintahan na may payong na naglakad sa isa't isa. Pagkatapos tumila ang ulan, nakita ni Jinju si Bandu. Una, sinabi niyang, baliw ka ba kahapon? Nakita mo ang tatay ko at tinawag mo agad na biyenan. Sinabi ni Bandu, 18 taon ko nang tinatawag na biyenan. Sa oras na iyon, hindi ako nakapag-react, ano ang magagawa ko? Pagkatapos, sinabi ni Jinju kay Bandu na sa katunayan ay may dalang payong si Seoyang kaninang umaga. Lihim na natuwa si Bandu, sinabing gusto lang niya na gamitin nila ang iisang payong. Kinutya sila ni Jinju na parang sa isang drama. Lumayo ka, akala mo ay pinag-uusapan nila ang isang drama. Ngayon ang ika-negatibo 79 anibersaryo ng paaralan. Lahat ay masigasig na naghahanda ng kanilang department booth. Ipinapakita ni Jinju ang kanyang kasanayan sa pagluluto sa specialized booth. Lahat ay tumitingin sa kanya ng may paghanga. Matapos niyang magawa ang lahat, walang tigil ang kanilang papuri. Ngunit pinabayaan ni Bandu ang trabaho ng departamento at masayang naglakad-lakad kasama si Seoyang. Pagdating sa booth ng water balloon toss, sinabi pa niyang gusto niyang sumubok. Ngunit napagtanto niya na ito ay isang senior sa departamento. Sa oras na ito, hindi na siya makakatakas. Lumapit si Jinju mula sa tapat at sinabi sa senior ng Department of Construction na gusto niyang maglaro ng water balloon toss. At kailangan si Bandu ang target bago siya pumayag. Sinabi ng senior na susundin niya ang lahat ng kahilingan ng customer. Kaya si Bandu ang naging target. Humingi si Seoyang sa senior na palitan ng ibang tao. Ngunit sinabi ni Jinju na hindi maaaring palitan. Kaya basa si Bandu na parang daga. Ngayong gabi gaganapin ang September Queen Contest. Inimbitahan ng organizer si Jinju na magtanghal para iligtas ang sitwasyon. Tumanggi si Jinju dahil marumi ang kanyang damit at nahihiya siyang umakyat sa entablado. Ngunit bumili na pala si Nam ng damit. Nagkasinungaling siya na ito raw ay sa kanyang kapatid at nasa kotse. Ngayon ay ipahihiram niya kay Jinju. Kaya napilitan siyang isuot ang damit na dinala ni Nam. Nagsimula ang pagtatanghal sa masigabong palakpakan ng mga estudyante. Dahan-dahang umakyat si Jinju sa entablado suot ang damit ni Nam. Para siyang diwata na hindi nahahawakan ng dumi ng mundo. Masayang sumigaw ang kanyang mga kaibigan, maliit na diwata. Samantala, nakatitig si Bandu. Pagkatapos ay tinanong niya si Go Dokche, lahat ba ng babae ay ganito kaganda kapag naka-makeup? Lahat ay naghiyawan. Matapos at magpalit ng damit, nakita ni Jinju na inaayos ang banyo ng babae. Inisip niya na marahil ay walang pupunta.
Ayaw din niyang maghanap ng ibang banyo sa ibang palapag kaya palihim siyang pumasok. Ngunit nakita siya ni Nam na nasa likod niya. Nang matapos siyang magpalit ng damit, nakita niya si Nam na nasa tapat niya at sumigaw. Parang sinasabi niyang, bakit ka pumasok sa banyo ng lalaki? Sa oras na iyon, biglang nagkaroon ng ingay sa labas. Dali-daling itinulak ni Nam si Jinju sa loob para hindi sila makita. Sinabi ni Nam kay Jinju na manahimik. Ngunit nagkataon na nang buksan ni Bandu ang pinto ng banyo, nakita niya ang kanyang magiging asawa at si Nam na nagtatago sa loob. Nag-aalala si Jinju at hindi nangahas na magsalita. Mas lalo lang nitong pinalala ang kanyang hinala na may ginagawa silang kahina-hinala. Kahit hindi pa kasal, umapaw na ang selos. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nila. Tinanong naman ni Nam, bakit mo binuksan ang pinto ng walang paalam? Sasabihin na sana ni Bandu na asawa niya si Jinju, ngunit hindi niya nasabi. Dahil sa hinaharap ay hiwalay na sila, kaya ang tanging masasabi niya ay kaklase. Nakita niyang medyo tensyonado ang kapaligiran. Sinabi ni Jinju, naniniwala ka ba na nagpapalit ako ng damit? Dahil dito, nagsimulang mahiya si Bandu sa kanilang ginawa. Akmang kukutya siya nang tawagin siya ni Nam. Ayaw na ayaw bumalik ni Bandu. Tiningnan siya ni Nam nang may paghamak dahil mas maikli siya ng kalahating ulo, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sinabi pa ni Jinju, mas maikli ka ng kalahating ulo kaysa sa kanya. Mas mabuting huwag kang gumawa ng gulo. Sa puntong ito, galit na galit si Bandu. Sa kabila nito, alam ni Jinju na may damdamin pa rin si Bandu para sa kanya. Habang papalayo si Jinju, nagtaksil ang kanyang mga mata sa kanyang sarili. Dahil kagabi, habang nagpapalit ng damit si Jinju sa banyo, narinig niyang sinabi ni Park Hwin na gusto niyang ligawan si Jinju. Sinabi pa niya na kapag nagsawa na siya kay Jinju, ibibigay niya ito sa iba. Kinabukasan, nag-text siya kay Jinju para makipagkita. Naalala ni Jinju na sinabi sa kanya ni Bandu na si Park Hwin ay isang masamang tao na madalas makipagrelasyon sa maraming babae. At mahilig din siyang magsalita ng masama tungkol sa mga babae sa labas. Tinawagan niya si Bandu na nakikipag-date kay Seoyang. Dahil sa hinaharap, si Park Hwin ay si Dian Park na madalas mang-api kay Bandu. Ang kanilang diborsyo ay may kinalaman din sa kanya, kaya mabilis silang nagsama. Nabuo ang isang plano ng paghihiganti. Sa sandaling ito, nakikipag-usap si Park Hwin sa kanyang ex-girlfriend sa loob ng kotse. Sinabi ng magandang babae na pagkatapos pakakasalan niya ito. Magbubukas ang kanyang ama ng ospital para kay Park Hwin. Ngunit sinabi ni Park Hwin, hindi kita mahal dahil mayaman ang pamilya mo. Nang marinig ito, labis na natuwa ang babae. Tinawagan ni Jinju si Bandu para pag-usapan ang detalye ng plano ng paghihiganti. Bilang unang hakbang, nag-text si Jinju upang pumayag sa pakikipag-date kay Park Hwin. Hindi napigilan ni Park Hwin ang mapangiti. Nang hapong iyon, sinadya ni Bandu na dalhin si Gao Dauch sa pinag-aaralan ni Park Hwin. Sinadya niyang sabihin ng malakas kay Gao Dauch, naririnig kong ang apo ng Samsung Group ay nag-aaral sa ating paaralan. Sinasabi na siya ay nag-aaral dito upang pamunuan ang kumpanya sa hinaharap. Nag-aalala si Gao Dauch na nagtanong kung sino siya. Iyon ang diwata ng kasaysayan, si Jinju. Narinig ito ni Park Hwin at inakala niyang nakahuli siya ng malaking isda. Pagkatapos ay nagsimulang hanapin ni Bandu ang babaeng kadate ni Park Hwin. Natuklasan na maraming girlfriend si Park Hwin. Kasama ang opisyal na girlfriend, mayroon siyang 4 na kasintahan. Dumating si Jinju sa tamang oras sa kanilang pinagkasunduan na restaurant. Ang sumunod ay isang mapagmataas na tao. Sinasabi na masarap ang kape rito. Ngunit kumpara sa kapag naglalakbay ako sa ibang bansa, hindi ito magkapantay. Sinabi ni Jinju, ang inyong medical department ba ay magkakaroon ng medical night? Panay ang yabang ng matalik kong kaibigan sa akin. Sasamahan daw siya ng boyfriend niya sa medical department sa medical night. Sinabi ni Park Hwin na kung gusto ko, pwede niya akong isama. Kinabukasan, nakita ni Bandu ang opisyal na girlfriend ni Park Hwin. Sinabi niya na inimbitahan siya ni Park Hwin na sumama sa medical night. Tuwang-tuwa siya at hindi niya mapigilan ang kanyang ngiti. Sa medical night, kusang inakbayan ni Jinju si Park Hwin. Sa oras na ito, masaya ring pumasok si Bandu kasama ang mayaman na babae. Nang lumapit si Park Hwin kay Jinju, nakita siya ng ilang girlfriends niya sa labas ng pinto. Sunod-sunod na pumasok ang mga girlfriends. Sabi nila, matagal na kitang hinahanap. Pagkatapos, sa harap ng lahat, hinila si Park Hwin sa lupa. Ang mga tao ay nasiyahan, ngunit siya ay nahahati. Sa oras na iyon, nakita ng mga nakapaligid na lider ang buong eksena. Ang tanging nasabi niya ay, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sa sandaling iyon, lumapit ang mayamang babae. Dali-daling tumakbo si Park Hwin upang magpaliwanag. Sinabi ng malabong girlfriend sa tabi, kaya pala 5 puso. Galit na itinulak ni Park Hwin ang babae sa isang tabi. Sinabi niyang pinaglalaruan lang niya sila. Ikaw lang ang mahal ko. Nang lumingon siya at tinanong kung sino si Bandu, sinabi niya, ako ang bagong boyfriend niya. Nagulat ang mayamang babae at lumingon. Tunay ngang sunod-sunod ang malas. Sa gitna ng malas ay may biyaya, nalaman ni Park Hwin na niloko siya at galit na hinawakan ang kwelyo ni Bandu. Sinuntok ni Jinju si Park Hwin sa maselang bahagi na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang isang mainit na magkasintahan ay pinaghiwalay nila ng ganoon.
Pagkatapos ay inaliw ni Jinju ang dalagang heartbroken. Huwag kang umiyak dahil sa isang masamang tao na tulad niya. Marahil ang tunay mong pag-ibig ay darating sa susunod na sandali. Nang gabing iyon, masayang umuwi sina Jinju at Bandu. Pareho silang masaya dahil nakapaghiganti sila. Umupo sila sa bangko sa parke, komportableng nag-uusap tungkol sa nakaraan. Sinasabi na nang dumating sila rito, napagtanto nila ang mga bagay na dati nilang gustong-gusto. Sa hinaharap, lahat ay isinuko dahil sa buhay. Ang mabigat na paksa ay nagpatahimik sa kanilang dalawa. Hindi sinasadya, napatingin sila sa slide sa tapat. Isang mas mabigat na alaala ang bumalik. Ang eksena na magkasama silang naglalaro, kasama ang kanilang anak, ay malinaw na lumitaw sa kanilang harapan. Ang anak nilang si Seojin ay ang taong hindi nila pinangangahas na banggitin. Kahit hindi nila sinasabi, lagi nilang inaalala at namimiss. Puno ng luha ang mga mata nilang dalawa. Sa intersection, tumanggi si Jinju na payagan si Bandu na sumama. Sinasabi na ang isang matandang babae na tulad ko ay hindi mapapansin ng masasamang tao. Ngunit di nagtagal, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Pagpasok pa lang sa eskinita, sumunod na ang masasamang tao. Takot na takot si Jinju at naglakad, kinuha ang telepono para tawagan si Bandu. Ngunit dahil nag-aalala rin kay Jinju, tinatawagan din siya ni Bandu sa oras na ito. Kaya abala ang linya at hindi makontak ni Jinju si Bandu. Ngunit lumapit na ang masamang tao sa likod niya at malakas na itinulak si Jinju sa pader. Lumabas na si Park Hyun ito. Tinanong niya si Jinju kung bakit siya tinatrato ng ganoon. Nanginginig sa takot si Jinju. Hinubad niya ang kanyang jacket at nagmumura ng galit. Sinira mo ang aking kinabukasan. Alam mo ba kung gaano ako nagdusa dahil sa pangit na halimaw na iyon? Ngayon hindi lang nawala ang reputasyon ko, kundi pinalayas din ako ng mayamang babae sa bahay. Sa oras na ito, nawalan na siya ng bait. Gusto niyang mamatay at gusto niyang isama si Jinju. Nang aakto na sana siya, biglang lumitaw si Nam at sinipa siya. Lumabas na narinig ni Nam ang nangyari kagabi at natakot na baka paghigantihan si Jinju kaya siya dumating. Tumayo si Park Hyun at sumugod kay Nam. Ngunit sobrang laki ng pagkakaiba sa lakas, at nang sumugod siya, itinapon siya sa isang tabi. Tumayo siya at sinipa muli. Hinawakan ni Jinju si Nam para pigilan siya sa pagsuntok at sinabing huwag na itong saktan. Anak pa rin daw iyon ng iba. Pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki na huwag nang lokohin ang ibang babae. Habang paalis, bulong ni Jinju, paano kung ganito ang magiging anak ko sa hinaharap? Sa kabilang banda, nakatanggap ng tawag si Bandu mula kay Seoyang. Hindi nasisiyahan si Seoyang sa ayos ng pamilya, kaya umalis siya ng bahay. Habang kumakain, sinabihan siya ni Bandu na huwag umalis ng bahay ng mag-isa. Dapat daw sabihin ang saloobin, intindihin ang damdamin ng magulang, at huwag silang bigyan ng alalahanin. Ngunit sinabi ng babae na nasa labas na siya, kaya wala na siyang babalikan. Lumingon si Bandu sa direksyon ng hotel ng magkasintahan at umubo. Walang sabi-sabing hinila niya ang babae pabalik sa kanyang bahay. Sinabing hindi mo alam kung gaano kapanganib ang lipunan. Sa hinaharap, kung gusto mong umalis ng bahay, kailangan mong makakuha ng pahintulot mula sa iyong mga magulang. Habang tinuturuan ni Bandu si Seoyang, nag-aalalang lumapit ang kanyang ama. Nangako ang ama na igagalang ang opinyon ng kanyang anak. Sa huli, umiiyak na tiningnan ni Seoyang si Bandu at tahimik na sumunod sa kanyang ama pauwi. Kinabukasan, nagising si Jinju at nakita ang kanyang ina na nakaupo sa tabi ng kama. Tinanong ng ina si Jinju kung sino si Seojin, na dahilan upang umiyak siya tuwing gabi at tawagin ang pangalan nito. Narinig pala ng ina ang pag-iyak ni Jinju kaya pumasok siya sa kwarto upang tingnan. Sa simula, inakala niyang iniwan ng kasintahan ang kanyang anak kaya hindi niya gaanong pinansin. Subalit, ang sitwasyong ito ay hindi lamang nangyari sa isa o dalawang araw, kaya kailangan talagang alamin kung sino si Seojin. Dahil pinahihirapan niya ang anak ng kanyang ina, narinig ni Jinju ang tanong ng ina, ngunit hindi sumagot. Nagsimulang mamula ang kanyang mga mata at sinabi ng ina, tingnan mo, umiiyak ka na naman. Mahal mo ba talaga siya ng ganoon? Pinunasan ni Jinju ang kanyang luha at sinabi sa ina, pumunta tayo sa paliguan. Kuskusin ko ang iyong likod. Nagulat ang ina dahil palaging ayaw ni Jinju pumunta sa paliguan dahil nahihiya siya. Sa paliguan, dahan-dahang pinatuyo ng ina ang buhok ni Jinju. Sa labasan, sumandal muli si Jinju sa balikat ng ina. Sa sandaling iyon, isang baby stroller ang huminto sa harap nila. Nakita ni Jinju na masayang nakikipaglaro ang ina sa bata. Sinabi ni Jinju na kung makikilala ng ina ang kanyang anak na lalaki, siguradong magugustuhan din niya ito, di ba? Sinabi ng ina na kung katulad niya, siguro ay maputi at malambot. Matapos marinig iyon, muling namula ang mga mata ni Jinju. Sa sandaling ito, naalaala ni Jinju ang eksena pagkatapos niyang manganak. Masaya ang buong pamilya ng kanyang asawa, samantalang siya ay nakatingin lamang sa litrato ng kanyang ina at umiiyak. Sa pag-iisip nito, niyakap ni Jinju ang kanyang ina. Sinabi sa ina na nahirapan siyang ipanganak siya. Nang gumabi, nang ihatid ni Bandu si Jinju pauwi, tinanong niya si Jinju kung may problema kahapon nang umuwi siya. Sumagot lang si Jinju na may ginawa siya at tinawagan din siya. Hindi raw dapat umasa ng marami. Sa tuwing kailangan niya siya, wala siya sa tabi niya.
Pagkatapos magsalita, tumalikod si Jinju at umuwi, iniiwan si Bandu na nakatayo at naguguluhan. Naalala ni Bandu nang mamatay ang ina ni Jinju. Napunta na naman siya sa istasyon ng pulis dahil sa pakikipag-away na naging dahilan upang hindi makita ni Jinju ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Puno ng pagsisisi si Bandu habang naglalakad pa uwi. Ilang hakbang pa lang ang nalalakad niya nang makasalubong niya ang ina ni Jinju. Ngunit tinanong siya ng ina ni Jinju, "Ikaw ba si Seojin?" Gulat na tiningnan ni Bandu ang kanyang biyenan. Nang marinig ang pangalan ng anak na si Seojin mula sa bibig ng kanyang biyenan, labis na nagulat si Bandu. Sinabi ng biyenan, "Salamat sa tulong mo noong nakaraang beses. Ngunit hindi ko gusto ang isang taong nagpapaluha sa aking anak, kaya huwag ka nang pumunta sa bahay namin." Pagkatapos ay nagsalita siya sa sarili, "Akala ko ang taong nagpapaluha sa aking anak sa buong gabi ay isang napakagaling na tao." Naintindihan ni Bandu kung ano ang nangyari. Sumigaw siya sa kanyang biyenan, "Ang pangalan ko ay Choi Bandu." Kinabukasan, nakita ng mayamang babae si Bandu sa daan papunta sa paaralan at kinawayan siya para sumakay sa kotse. Mabilis na binuksan ng driver ang pinto para sa kanya. Para kang hari, naisip niya, ang ganda ng may pera. Mahiyain na tiningnan ng mayamang babae si Bandu. May driver pa pala siya, bulong ni Bandu sa kanyang sarili. Ito siguro ang dahilan kung bakit sinusundan siya ni Park Hyun-suk. Nagpasalamat ang mayamang babae sa kanya sa tulong noong nakaraang beses. Pagbaba sa kotse, sinabi pa niya na wala siyang pagtutol sa pag-ibig sa pagitan ng magkapatid. Tinanong pa niya kung may kasintahan na ba ito. Naisip ni Bandu, kung pakakasalan ko ang mayamang babae, magiging direktor ako ng ospital. Pababayaan ko si Park Hyun-suk na gumawa ng pinakamahirap at pinakamaruming trabaho. Asawa ko, nagising siya ng biglang sinampal ang sarili ng 2 beses. Sinabihan ang sarili na hindi maaaring maging pabigat. Ngunit hindi inaasahang nakita siya ni Jinju. Nagulat siya at tumalikod at tumakbo, naiwan si Jinju na naguguluhan. Sa cave ng paaralan, nag-uusap si Bandu at Seoyang. Sinabi ni Seoyang kay Bandu na pumayag ang kanyang mga magulang sa kanyang kahilingan. Hindi na nila siya pipiliting sumali sa mga kompetisyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Bandu, "Ayaw mo ba sa akin? Dati iniisip ko na gusto mo ako." Kadalasan, kapag may gusto ang isang tao, nagniningning ang kanilang mga mata, ngunit ang iyong tingin sa akin ay katulad ng aking ama. Kung gusto mo ako, nagsisisi ka na sana sa paghatid sa akin pa uwi noong araw na iyon. Sa huli ay nagtapos ang kanilang inosenteng pag-ibig sa tawanan. Kinabukasan, minaneho ni Bandu ang lumang kotse ng kanyang ama, inihahatid ang lahat ng kanyang kaibigan, upang simulan ang isang romantikong pagtalon sa klase. Tinanong ng lahat si Bandu kung kaya ba niyang magmaneho. Sinabi ni Bandu na siya ay isang driver na may 15 taong karanasan. Ngunit nang makita ng lahat ang kanyang lisensya sa pagmamaneho na bagong nakuha pa lamang, kaagad silang kinabahan. Si Jinju lamang ang nagtiwala sa kanyang kakayahan sa pagmamaneho. Naglagay sila ng kasete at masayang nagsayaw ang lahat. Gabi na ngunit hindi pa rin sila nakakarating sa kanilang destinasyon, kaya tinanong ni Jinju, "Naligaw ba tayo?" Sinabi niya kay Jinju, "Ang mapa ng lungsod ay nakaukit na sa aking isip." May isang lagusan sa unahan, ngunit tiningnan ni Godokche ang mapa at wala siyang nakitang senyales ng lagusan. Naalala niya na taong 1,900 pa lang ngayon. Marami pang kalsada ang hindi na itatayo, malakas ang ulan sa likuran, at kumukulo na ang tiyan sa gutom. Naiinip na rin si Godokche at itinapon ang mapa. Tumigil sila sa tabi ng kalsada, walang sinuman ang nakakaalam kung nasaan sila. Sinabihan niya si Godokche na kunin ang pagkain sa trunk, ngunit tanging pork belly lang ang naroon. Tinitigan ng sizzling pork belly, formal na nagsimula ang unang kainan ng biyahe. Umupo sila sa paligid ng apoy, umiinom ng alak, lasing na lasing, at masayang nagsasayaw ang lahat. Ang hangin ay puno ng hininga ng kabataan. Nakita ni Jinju sina Zihu at Boryong na magkahawak kamay, at parang naaalala niya ang kanyang araw ng kasal. Ang sandaling ipinasa ng kanyang ama ang kanyang kamay kay Bandu, napakasaya nilang dalawa noon. Ang sandali ng pagsusuot ng singsing kay Jinju ay ang sandali ng pagbibigay ng kalahati ng kanyang natitirang buhay. Tiningnan ni Bandu si Jinju sa harap niya, at naramdaman niya na nagkasala siya sa babaeng kasama niya sa loob ng maraming taon. Parang kahapon lang ang eksena ng pagpapala sa araw ng kasal. Kinabukasan, nagising sila dahil sa mga manggagawa sa malapit. Nalaman nilang nakatulog pala sila sa construction site. Nagpatuloy sa paglalakbay ang anim, at nang makarating ang kotse sa tabing dagat, masayang nagbubuhusan ng tubig ang lahat. Nang makita niya silang ganoon kasaya, napabulala si Jinju na napakasarap maging bata. Kahit sa paghugas ng buhangin, masayang naglalaro ang anim. Pagkatapos, nang maghahanda na silang kumain, hindi nila inaasahang nakasalubong nila si Nam sa gilid ng kalsada. Tinanong ni Bandu kung bakit siya naroroon. Mayabang na sinabi niya na tinawagan niya ito. Kaya pala sa puso ni Nam, si Bandu ay palaging isang manloloko. Ayaw niyang maging malapit si Jinju kay Bandu. Sinira nito ang plano ni Bandu. Sa hapunan, nakaupo si Bandu at Nam sa dalawang panig, pinoprotektahan si Jinju sa gitna. Kinuha ni Bandu ang pinakamalaking tahong para kay Jinju, pagkatapos ay sunod-sunod na binigyan ang ibang kaibigan. Senyasa ni Nam na gusto rin niya. Sa huli ay binigyan siya ni Bandu ng isang maliit na steamed clam. Tiningnan siya ni Nam na walang magawa.
Sinimulan niyang tuksuhin si Nam na isang masamang stalker. Sinabi ni Nam na naglalakad lang siya dahil masama ang kanyang pakiramdam. Alam niya sa totoo lang na dumating si Nam para kay Jinju. Nang aksidenteng mabasa ni Jinju ang kanyang damit, bihasang pinunasan ni Bandu si Jinju. Agad na nagalit si Nam dahil sa selos. Pagkatapos kumain, pumasok si Bandu sa banyo habang naghihilamos si Jinju. Sinabi niya kay Jinju, masaya ka ba talaga? Magaling lang si Nam sa panlabas, hindi pa natin alam ang kinabukasan niya. Sa susunod, bawasan mo ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Sabi ni Jinju, nakalimutan mo na ba? Nang nanonood tayo ng DC, sinabi mo pa na magaling ang taong ito. Naalala ni Bandu na si Nam pala iyon. Kaya nagbago siya ng tono, Jinju, napakagaling mo. Siguro alam mong magiging mayaman siya kaya nakipagkaibigan ka. Ang resulta, tinukso siya ni Jinju hanggang sa wala na siyang masabi. Kinagabihan, tinanong ni Bandu si Gao Dokche kung nakita niya si Jinju. Sabi ni Gao Dokche, hindi niya alam. Tinanong din ni Nam ang tatlo tungkol sa direksyon na pinuntahan ni Jinju. Sabi ni Boryum, marahil ay naglalakad lang siya sa malapit. Agad na hinanap ni Nam si Jinju. Sa pagkakataong ito, nasalubong niya si Jinju na naglalakad pabalik. Sinabi niya kay Jinju na gusto rin niyang maglakad. Nais niyang samahan siya ni Jinju sandali. Pagkatapos ay magkatabi silang naglakad sa daan ng bundok. Mukha silang isang magkasintahan na nagmamahalan. Aksidente silang napunta sa tulay kung saan lumilipad ang mga alitaptap sa hangin. Lumilikha ito ng isang malaparaisong tanawin. Nabighani din si Jinju sa tanawin sa harap niya. Nakita ni Nam na malamig si Jinju sa tabi niya. Agad niyang ipinatong ang kanyang jacket sa balikat nito at kaagad siyang niyakap. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Sa sandaling ito, dumating din si Bandu. Mula sa malayo ay nakita na niya ang eksena. Niyakap ni Nam si Jinju sa tulay. Agad siyang nagalit, tumayo siya roon na parang binato. Ang babaeng minahal niya ay yakap na ng iba. Dito rin nag-date si Bandu at Jinju sa unang pagkakataon. Sariwa pa rin ang kanilang masayang ngiti. Ngunit ang nasa tabi ni Jinju sa tulay ay hindi siya. Sa pagtingin sa kanilang likod, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nagpanggap na lamang siyang hindi pa siya nakarating doon. Ang tatlo ay muling uminom hanggang hating gabi. Si Jinju na lasing ay naupo sa gitna at bumagsak. Para maiwasan na matuktok ang ulo ni Jinju sa mesa. Pareho nilang ginamit ang kanilang mga kamay upang hawakan ang kanyang noo. Ngunit nahuli si Nam ng isang hakbang. Masayang sinabi ni Bandu kay Nam na bitawan ang kamay. Nagtalo si Nam ng kalahating araw ngunit ayaw pa ring bumitaw. Kaya nagpatuloy sila sa paghilat-balikan na walang katapusan. Nang makatulog si Nam, binuksan niya ang pinto ng silid at palihim na pumasok sa kanilang silid. Sinuri niya kung saan nakahiga si Jinju at dahan-dahang lumapit kay Gao Dokche. Itinulak niya si Gao Dokche sa isang tabi at humiga sa lugar nito. Para lang protektahan si Jinju. Biglang pumasok si Bandu. Kinailangan ni Nam na magpanggap na tulog. Sa pagkakita kay Nam na nakahiga sa sahig, bumuntong hininga siya. Dahan-dahan din siyang lumapit kay Nam, nais sanang magsimulang muli. Ngunit hindi gumalaw si Nam. Sinubukan niya ulit ngunit si Nam ay tila nakadikit sa sahig. Wala na siyang magawa kundi lumapit sa kabilang panig ni Jinju. Humiga siyang nakaharap sa sahig na parang isang tuta. Sa sandaling ito, humarap si Jinju sa kanya. Sa pagkakita kay Jinju sa harap niya, nakaramdam ng inggit si Nam. Nakapaghamon agad si Bandu kay Nam. Ngunit hindi nagtagal ang tuwa. Biglang muling gumalaw si Jinju. Muli siyang humarap kay Nam na nasa likod niya. Tiningnan ni Nam si Bandu na nasa likod niya. Agad siyang tumawa ng masaya at nagpakita pa ng senyales ng tagumpay. Nagdulot ito ng galit kay Bandu at napahiga siya. Kinabukasan ay bumalik sila sa klase. Nag-aaral si Bandu ng time travel. Tumawag din siya sa Seismic Bureau upang tanungin kung kailan muling lilindol sa SEAL. At hiniram niya ang lahat ng librong may kaugnayan dito sa aklatan. Nang lumabas siya sa aklatan, nagkataon na nakita niya si Jinju na tuwid ang likod na papasok sa banyo. Bumuntong hininga si Bandu, sinabi sa sarili na magiging irritable siya saglit. Matapos gumamit ng banyo si Jinju, nalaman niyang hindi siya nagdala ng sanitary napkin. Kaya naman, agad siyang tumawag kay Seljin. Sa sandaling iyon, nag-uusap ang dalawang kaibigan sa labas. Walang sinumang nakapansin sa tawag ni Jinju. Walang ibang magawa. Kinailangan niyang tawagan si Bandu. Sa oras na iyon, bumibili si Bandu ng gamot para sa menstrual cramps. Sinabi ni Jinju na nakalimutan niyang magdala ng gamit ngayon. Agad na naintindihan ni Bandu at sinabing, alam ko na. Pagkatapos, ibinaba niya ang telepono. Kinuha niya agad ang isang kahon ng sanitary napkin. Nang ipak na ng pharmacist, sinabi niya, ito ay walang pakpak. Tiningnan niya ito saglit at saka kinuha ang ibang kahon na may pakpak. Nagpabulong-bulong ang mga babae sa tabi niya. Dumating si Bandu sa harap ng pinto ng banyo. Ngunit hindi niya alam kung paano pumasok. Sa sandaling ito, dumating si Gao Dokche mula sa likuran at malakas na itinulak si Bandu. Ang resulta, bumagsak siya ng husto. Inis na sinabi ni Gao Dokche, bakit ka bumili ng ganyan, pervert ka? Tiningnan din siya ni Boryum nang may pagdududa. Kalmadong pinulot ni Bandu at iniabot kay Boryum sa tapat. Agad na nalito sina Boryum at ang kanyang kasintahan na si Jewu.
Sinabi ni Bandu na si Jinju ay nasa loob at kalmado siyang umalis. Pagdating sa kanto, nagalit ang kanyang ngipin at minura si Gao Dokche dahil sa kahihiyang ginawa nito sa kanya. Pagkatapos ng klase, inimbitahan ni Jiwonseo at Boryong si Jinju na kumain. Ngunit si Jinju ay labis na nasasaktan at walang ganang kumain. Sinabi ni Boryong kay Jinju na babalikan siya pagkatapos nilang kumain. Pagkatapos ay tumalikod silang dalawa at umalis. Dahil sa matinding sakit, kinuha ni Jinju ang pain reliever na binili ni Bandu mula sa kanyang bag at isang bote ng tubig. Sa sandaling ito, pumasok si Bandu na may dalang baso ng tubig. Maaalalahaning inabot niya ang mainit na tubig sa kanya. Sinabi rin niya, ilang beses ko nang sinabi, dapat may tubig ang pag-inom ng gamot. Hindi pwedeng soft drinks. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang bag at sinabihan siyang humiga ng nakadapa. Bihasa niyang minasahe ang masakit niyang likod. Biglang naalala ni Jinju bago sila maghiwalay. Sa tuwing masakit ang kanyang likod, umaga man o gabi, laging nasa tabi niya si Bandu upang alagaan siya. Tiningnan siya ni Jinju at sumikip ang kanyang dibdib. Sa sandaling ito, nakita ni Bandu sa singsing na daliri ni Jinju. Kitang-kita pa rin ang marka ng singsing ng kasal. Tiningnan niya ang kanyang sariling kamay at nakita rin ang parehong marka ng singsing. Nalaman ni Bandu na ito ang tanging pagkakapareho nila ni Jinju nang maglakbay sila sa oras. Kinabukasan sa pagpunta sa klase, nakasalubong na naman ni Bandu ang mayamang babae. Ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi siyang sumakay sa kotse. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Hinabol naman ng babae ang sasakyan. Nagbago ang bilis ng sasakyan ayon sa mga yapak niya. Nabanggit ng babae kung maayos ba si Jinju mula sa kasaysayan. Noong araw na iyon, mukhang ipinaghiganti ni Park Hyun-suk si Jinju. At lumaban pa. Agad na naintindihan ni Bandu ang ibig sabihin ng tawag ni Jinju noong araw na iyon. Nang kailangan siya, wala siya. Sumiklab ang galit sa kanya. Dali-dali siyang naglakad patungo sa medical department. Galit na galit siyang pumasok sa silid-aralan. Habang nagmumura, sumugod siya patungo kay Park Hyun-suk sa sulok ng silid. Galit na galit siyang sumugod at umupo sa ibabaw ni Park Hyun-suk. Sunod-sunod na suntok ang bumuhos sa ulo ni Park Hyun-suk. Naalaala na naman ni Bandu ang nakaraan. Nang matumba siya ng magiging direktor ng ospital na ito, naalala niya ang pangmutya sa bar at ang paghamak sa kanya sa harap ng lahat sa ospital. Galit na galit siyang sumuntok at sumipa upang ilabas ang kanyang galit. Sa huli, pinigilan siya ng ibang mga estudyante ng medisina. Nang gabing iyon, magkasamang uminom sina Bandu at Gao Dokche para maglabas ng sama ng loob. Pagkatapos, mag-isa siyang naglakad sa kalye, inaalala ang mga pagkakataong nabigo niya si Jinju. Muling sinuntok ni Bandu ang puno ng pagsisisi ang puso. Sa bahay, nakatanggap si Jinju ng tawag mula kay Bandu. May dala siyang kahon ng ubas at nakatayo sa harap ng pinto. Lasing si Bandu at mag-isang hinanap si Jinju. Sinabi niya kay Jinju kung bakit siya naging ganito. Kahit magsimula ako ulit, bibigyan pa rin kita. Bakit walang nangyayaring maayos? Malinaw na sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Ngunit nanatili pa ring wasak ang lahat tulad ng dati. Naalaala ni Bandu ang nakaraan. Matapos libangin ang mga customer at lasing na pauwi, nakita niya ang isang grupo ng mga tauhan na binubuli ang mga estudyante. Sumigaw siya sa mga tauhan. Sinabihan niya silang huwag saktan ang mahihina. Ngunit binaliwala lamang ng mga tauhan ang kanyang sinabi at tinawanan pa siya. Akmang aalis na sana si Bandu nang makatanggap siya ng tawag mula kay Jinju. Umiiyak na sinabi ni Jinju na malapit na raw mamatay ang kanyang ina. Sinabihan niya itong umuwi kaagad. Gusto niyang umuwi para makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Ngunit hinarangan siya ng mga basagulero. Nahulog ang telepono sa lupa. Naririnig lang ni Jinju ang ingay sa telepono at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Samantala, hinila si Bandu ng mga tauhan sa isang eskinita. Sa istasyon ng pulisya, patuloy na sinasabi ni Bandu na mayroon siyang apurahang bagay at gusto niyang umuwi kaagad. Nakiusap siya ng mariin. Ngunit dahil hindi pa tapos ang kaso, hindi pinansin ang kanyang hiling. Sa huli, kinailangan ni Jinju na pumunta sa istasyon upang magpiyansa. Nalaman ni Jinju ang pagkamatay ng kanyang ina, kaya hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Umiyak siya nang humahagulgol sa harap ni Bandu, tinatanong siya kung bakit niya ginawa iyon. Sa punerarya, lumuhod si Bandu sa harap ng larawan ng kanyang biyenan at patuloy na humingi ng tawad. Hindi lang sa kanyang biyenan kundi pati na rin kay Jinju. Samantala, patuloy na sinisisi ni Jinju si Bandu na para bang naglalabas ng galit. Sa harap ng bahay ni Jinju, sinabi ni Bandu, para sa buhay natin, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, bakit palagi akong nakakaramdam ng pagkakasala? Miss na miss ko rin ang iyong ina tulad mo. Umiiyak na nakinig si Jinju kay Bandu. Tiningnan niya ito nang may masalimuot na damdamin nang biglang lumabas ang kanyang ina mula sa bahay. Takot na tiningnan ni Jinju ang kanyang ina. Tiningnan naman ng ina si Bandu na umiiyak at tinanong si Bandu, bata ka pa para magpakasal. Pagkatapos ay nagtatakang tinanong si Jinju, ano ang sinabi mo kanina? Tinanong niya kung bakit umiiyak ang dalawa. Dali-daling ipinaliwanag ni Jinju na nag-uusap sila tungkol sa mga kaklase sa paaralan. Tumango na lang din si Bandu. Pagkatapos, pumunta sila sa parke, tiningnan ni Jinju ang sugat sa kamay ni Bandu. Sinisi niya ito kung bakit hindi niya inaalagaan ang kanyang sarili.
Ngunit sinabi ni Bandu, bakit hindi mo sinabi sa akin na sinusundan ka ni Park Hwin? Pabirong sinabi ni Jinju na hindi naman iyon malaking bagay. Sinisi ni Bandu ang kanyang sarili, kapag kailangan mo ako, wala ako palagi. Naiisip kong lagi kitang napoprotektahan, pero dahil sa akin ay nagdusa ka. Sinabi ni Jinju na hindi niya kailangan ang proteksyon mo, kundi ang presensya mo sa tabi niya. Hindi niya gusto na isipin mo kung paano siya bubuhayin, kundi gusto niyang kumain at mamuhay kasama ka. Kapag umiyak siya, iiyak ka rin kasama niya. Kapag masaya siya, tatawa ka rin kasama niya. Tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, alam niyang wala kang magawa noon. Ngunit may sama pa rin siya ng loob. Hindi niya maintindihan kung bakit ka laging kalmado. At sinabi ni Bandu na noon ay naisip niyang iyon lang ang magagawa niya. Ayaw niyang umiyak ka, gusto niyang umiti ka. Simula nang mawala ang kanyang biyenan, sa bawat pag-uwi ni Bandu na pagod, iaayos niya ang kanyang kalooban sa harap ng pinto, at nakangiting bubuksan ang pinto ng bahay. Paghanda ng masarap na pagkain para sa kanya, para lang makaahon si Jinju mula sa kalungkutan ng pagkamatay ng kanyang ina. At pagpasok niya sa bahay ay tinanggal din niya ang kanyang peking ngiti. Ang pagpanaw ng kanyang biyenan ay nagdulot sa kanya ng sakit na hindi bababa sa naramdaman ni Jinju. Sinabi ni Jinju na hindi niya inaasahan ang mga salitang ito. Kailangan nating hintayin ang oras na ito para magkaliwanagan. Kinabukasan, ipinapalabas at sihi ang balita tungkol sa paglilibot ni Michael Jackson sa South Korea. Tinitingnan ni Jinju ang kanyang ina na kumakanta habang nagtatrabaho at iminungkahi na magkaraoke ang buong pamilya. Agad na sinang-ayunan ang mungkahi. Sa karaoke room, masayang sumasayaw ang dalawang anak na babae sa paligid ng kanilang ina na kumakanta. Pagkatapos, kinantahan ng ama ang ina ng love song, magkahawak kamay ang dalawa na mukhang lubos na nagmamahalan. Malalim na naitala ito ni Jinju sa kanyang isipan. Matapos, sinikap ni Jinju na siya ang huling umalis. Lihim niyang kinausap ang may-ari at humingi ng cassette tape na kinanta ng kanyang ina. Sinabi rin ng may-ari na napakaganda ng boses ng kanyang ina. Kinahapunan, muling nagkita sina Jinju at Bandu sa library. Lumalabas na nagpunta si Jinju sa library para maghanap ng mga libro tungkol sa paglalakbay sa oras. At nagkataong nakita niya si Bandu na nagbalik ng libro. Sinabi niya kay Jinju na huwag nang basahin ang mga ito. Nabasa na niya lahat at wala naman daw silbi. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Jinju ang isang mag-asawa na naghahalikan sa isang sulok. Dali-dali niyang itinulak si Bandu papasok at tiningnan ang batang mag-asawa. Sinabi ni Jinju na napakaganda, ngunit sinabi naman ni Bandu na ayaw mag-aral ng mga kabataan. Sa pagkakataong ito, napansin niya ang kamay ni Jinju. Malinaw pa rin ang marka ng singsing ng kasal. Tinanong niya si Jinju kung kailan pa nagkaroon ng marka ng singsing sa kanyang kamay. Sinabi ni Jinju na nandoon na ito simula nang dumating sila rito. Agad na naunawaan ni Bandu ang lahat. Bago sila naglakbay dito, itinapon nilang dalawa ang kanilang mga singsing. Naisip ni Bandu na tanging ang magkaparehong pares ng singsing ang makakapagbalik sa kanila. Kaya, nilibot ni Bandu ang lahat ng tindahan ng alahas sa Seoul. Nang pumasok siya sa huling tindahan ng alahas, agad niyang nakita ang pamilyar na pares ng singsing. Naalala niya ang pagpili ng singsing kasama si Jinju. Agad na nagustuhan ni Jinju ang pares ng singsing na ito sa unang tingin. Samantala, nakita naman ni Jinju ang kanyang anak sa panaginip at nagising nang tawagin ang pangalan ni Seojin. Sa pagkakataong ito, kumatok ang kanyang ina sa pinto at nagtanong kung gusto niyang maglakad-lakad kasama siya. Hindi pinalampas ni Jinju ang anumang pagkakataon na makasama ang kanyang ina. Ginara niya ang isang masayang damit at dali-daling lumabas kasama ang kanyang ina. Samantala, si Bandu, matapos bilhin ang singsing, ay tumakbo papalapit at pagdating sa pinto ay nakita niyang masayang lumabas si Jinju. Nang akmang tatawagin niya ito, nakita niyang lumabas ang kanyang biyenan. Nang makita niya ang mag-ina na masayang nagyakapan, bigla siyang nalungkot. Hindi niya alam kung tama ba ang pagbalik niya sa oras na ito. Dito ay kasama ni Jinju ang kanyang ina, habang sa hinaharap, naghihintay pa rin sa kanila ang kanilang anak na si Seojin. Sinundan niya ng tingin ang dalawa habang papalayo. Tahimik na hinigpitan ni Bandu ang kahon ng singsing, hindi alam kung saan pupunta. Naglakad ang mag-ina ni Jinju sa isang tindahan at nakita ang isang lasing na lalaki na nanggugulo sa daan. Lumapit ang gago at sinabing minamaliit mo ba ako? Hindi niyo ako pwedeng hamakin, kailangan ko laging yumuko para kumita. Tao rin ako, hindi aso. Sumigaw ang lasing sa mga dumadaan. Hindi ako aso, lahat ng ginagawa kong mali, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Ano pa ba ang gusto ninyo? Ang lalaking ito na pinipighati ng buhay ay nakaupo sa gitna ng daan na mukhang walang magawa. Tiningnan ni Jinju ang lalaki sa harap niya at hindi niya napansin na umaagos ang kanyang luha. Naalala niya bago sila maghiwalay, sinabi rin ni Bandu ang parehong mga salita sa telepono. Dahil gusto niyang mamuhay ng maayos, ginawa niya ang lahat. Bakit lagi niyang nararamdaman na siya ay may kasalanan, na siya ay makasalanan? Pagdating sa pinto ng bahay, sinabi niya sa kanyang ina na mauna, sinabi na kailangan niyang makita ang isang napakahalagang tao. Pagkatapos ay dali-dali siyang umalis, at sa daan ay tinawagan niya si Bandu. Umiinom siya ng alak para makalimot sa gilid ng kalsada, nakatingin sa umaalog na telepono sa mesa, ngunit ayaw niyang sagutin. Tanging malakas na alak lang ang patuloy niyang ininom, upang mapamanhid ang kanyang durog na puso.
Ngunit patuloy na nagriring ang telepono at sa huli ay sinagot niya rin ito. Umiiyak si Jinju at tinanong kung nasaan siya. Umiiyak ako, gusto mo bang umiyak ako mag-isa? Hawak ni Bandu ang singsing at bali-baliw na tumakbo. Sa sandaling ito ay nagmamaneho si Namju at bigla niyang nakita si Jinju na naghihintay ng traffic light sa gilid ng kalsada. Itinigil niya ang kanyang sasakyan at lumabas, tinitingnan ang babaeng gusto niya sa tawiran. Biglang may isang bata na humabol sa bola at tumakbo sa gitna ng kalsada, at isang kotse ang mabilis na paparating at hindi na nakapagpreno. Nang makita ito, walang pag-aalinlangan na sumugod si Jinju. Nang papalapit na ang kotse, sa kritikal na sandali, sumugod si Bandu, itinulak niya si Jinju at ang bata. Siya naman ay tumilapon at bumagsak sa lupa. Tumakbo si Jinju kay Bandu, at nang makita siyang nakangiti na puno ng dugo, natakot siya at bumuhos ang luha, tanging pag-iyak lang ang nagawa niya. Si Bandu naman ay nakahiga sa malamig na kalsada, sa huli ay nawalan ng malay, tanging luha lang ang umaagos sa gilid ng kanyang mata. Nakahiga kasama niya sa lupa ang pares ng singsing na hindi pa nasusuot. Tinulungan ni Namzo si Jinju na dalhin si Bandu sa ospital. Nawala ng kontrol sa emosyon si Jinju, sumunod hanggang sa pinto ng operating room, ngunit sa huli ay pinigilan ng nurse. Wala siyang magawa kundi umupo sa sahig at patuloy na umiyak. Sa sandaling ito, lumabas ang doktor at humingi ng pirma ng pamilya. Dali-daling sinabi ni Jinju sa doktor na siya ay miyembro ng pamilya, ngunit mariing sinabi ng nurse na hindi maaaring ang kaibigan. Sa sandaling ito, dali-daling tumakbo ang mga magulang ni Bandu sa ospital, at tila nakahanap ng suporta si Jinju. Nakita ni Namzo ang lahat ng nangyari, kahit hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit alam niyang natalo siya. Kinabukasan, gustong bisitahin ni Jinju si Bandu sa kanyang silid, ngunit ipinaalam sa kanya na tanging mga miyembro lamang ng pamilya ang pinapayagan. Nang sumunod na araw, sinabi ng doktor na hindi pa rin siya maaaring bumisita, at si Jinju ay nakatayo sa pasilyo na mukhang walang magawa. Sa sandaling ito ay lumabas ang ina ni Bandu mula sa silid ng pasyente, at dali-daling tinawag ni Jinju. Nagpunta sila sa lounge sa ibaba, at tinanong ng ina ni Bandu si Jinju kung siya ba ang kasintahan ni Bandu. Tumango si Jinju bilang kumpirmasyon, at sinabi ng ina ni Bandu sa kanya na gumagaling ng maayos ang kalagayan ni Bandu. Mahal mo talaga si Bandu, hindi ba? Noong araw na iyon ay mas umiyak ka at nasaktan ka pa kaysa rito. Kahit hindi pa pinapayagan ng ospital ang pagbisita ngayon, huwag kang mag-alala. Umuwi ka at maghintay, sasabihin ko sa iyo kung kailan ka makakabisita. Nang maghiwalay sila, niyakap ni Jinju ang ina ni Bandu mula sa likod at tinawag itong ina, sinabing huwag itong masyadong mag-alala. Sa silid ng pasyente, nakaupo si Bandu sa harap ng kama na nakatulala. Pumasok ang kanyang ina at tinanong si Bandu, nag-aalala siya sa iyo, bakit mo siya pinapauwi? Ang babaeng ito ay napakaganda at mabait, mahinang umiti si Bandu. Sinabi niya sa kanyang ina na kahit hindi pa niya naaalala ngayon, sana ay maalala niyang napakabait niya sa kanya. Nagulat ang ina ni Bandu nang marinig ito. Kinabukasan, muling umupo si Jinju sa harap ng pinto ng silid ng pasyente na may kaunting pag-asa. Sa sandaling ito ay biglang dumating si Gaudokche. Sinabi ni Jinju kay Gaudokche na hindi pinapayagan ang mga kaibigan na bumisita sa ospital. Sinabi ni Gaudokche, bakit naman? Si Bandu mismo ang nagsabi sa akin na pumunta. Nalaman lang ni Jinju na sadyang iniiwasan siya ni Bandu. Sa sandaling ito, sa silid ng pasyente, nakaupo si Bandu sa kama na nakatulala. Naalala niya nang tumawag si Jinju noon, sinabi ni Jinju na napakalungkot niya ngayon. Muling naisip niya ang tanawin kung paano siya masayang yakap ang kanyang ina. Tahimik siyang nagpasya na dahil hindi niya maibigay ang kaligayahan sa kanya. Hayaan siyang manatili sa kasalukuyang kaligayahan. Sa sandaling ito ay itinulak ni Gaudokche ang pinto at pumasok. Sumunod ang kalmadong mukha ni Jinju. Umupo ang dalawa sa pasilyo sa labas ng silid ng pasyente. Tinanong ni Jinju si Bandu kung bakit niya siya iniiwasan. Nang araw na iyon ay akala ko talaga ay mamamatay ka. Ang pakiramdam ng buong mundo ay walang laman, nakakasakal hanggang sa hirap huminga. Nagdulot ito sa akin ang takot at sindak. Tulad ng namatay ang aking ina. Ngunit wala akong magawa. Sinabi nila na hindi ako miyembro ng iyong pamilya. Sinabi na ako ay isang estranghero. Ang asawang nanirahan ng 18 taon ay nasa kritikal na kondisyon. Ngunit hindi ako makapagpirma sa papel ng operasyon. Hinawakan niya ang kwelyo ng damit ni Bandu. Tinatanong niya kung bakit siya iniiwasan. Bakit mo ako ginaganito? At si Bandu naman ay humingi lang ng tawad. Sinabi niya kay Jinju na nang harapin niya ang kamatayan. Nalaman niya kung gaano ka makasarili ang kanyang mga ginawa. Hindi pa rin naman natin alam kung paano tayo makakauwi. Mas mahalaga ang kasalukuyan kaysa sa hinaharap. Jinju, kalimutan mo na ang lahat. Mamuhay ka ng masaya dito kasama ang iyong ina. Akala ko noon ay kayang lampasan ng pag-ibig ang lahat ng pagsubok. Ngunit kalaunan ay nalaman kong nagkamali ako. Hindi ako sigurado kung mapipigilan kitang umiyak habang buhay. Malinaw na sinabi ni Jinju. Paano naman ang ating anak? Nang banggitin ni Jinju ang kanilang anak, agad na umiwas ng tingin si Bandu. Tinanong ni Jinju kung isinusuko na rin niya ang kanilang anak. Puno ng damdamin na sinabi ni Bandu sa kanya. Kumpara sa anak na hindi niya inaalala. Ikaw ang pinakamahalaga sa puso ko. Hagulhol na umiyak si Jinju. Pinili ni Bandu na mag-isa pasanin ang lahat.
para lang maging masaya si Jinju. Sa silid ng pasyente, ibinalik ng doktor ang pares ng singsing na nakuha sa pinangyarihan kay Bandu. Nang makita ang pares ng singsing sa kahon, alam niyang marahil ay hindi na sila makakabalik sa dati. Tahimik na isinara ni Bandu ang takip ng kahon. Nagsimula siyang umiyak at humingi ng tawad sa kanyang anak. Sinabing, patawarin mo ako, anak. Niyakap niya ang singsing sa kanyang dibdib. Unti-unting nawalan ng kontrol ang kanyang pag-iyak. Sa kabilang panig, nakayakap si Jinju sa kanyang ina at patuloy na umiiyak. Ito lang ang lugar kung saan niya nararamdaman ang init. Niyakap din ng mahigpit ng ina si Jinju. Hindi niya alam kung ano ang iniisip sa kanyang puso. Kinabukasan ay nagpunta si Namdu sa bahay para hanapin si Jinju. Umupo ang dalawa sa bench sa parke. Ginawa ni Namdu ang kanin para kay Jinju. Sinabi niya kay Jinju na ginagawa niya lang ang mga bagay na ito para sa taong gusto niya. Wala siyang ibang intensyon. Nag-usap ang dalawa hanggang gabi. Lumipat ang usapan tungkol sa ina. Sinabi ni Jinju na ang isang ina ay tila normal. Na parang kayang gawin ng sinuman. Ngunit napakahirap talaga. Tulad ko, ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay biglang nawala. Pakiramdam ko ay walang silbi ako at napakaliit sa mundong ito. Muling naisip ni Jinju ang kanyang hinaharap. Sa huli ay niyakap niya si Namdu, bulong siyang nagpasalamat sa pagmamahal mo sa akin. Salamat sa pagpapaalam sa akin na isa pa rin akong babae. Sa huli ay nagtawanan at nagpaalaman ang dalawa. Sa silid ng pasyente ni Bandu, lahat ng kaibigan ay bumisita sa kanya. Lahat ay masiglang bumati kay Bandu. Tanging si Godokche lamang ang tahimik na nakaupo sa sulok. Lumalabas na nakatanggap si Godokche ng abiso sa pagpasok sa militar. Sa huli ay kinailangan niyang putulin ang kanyang mahabang buhok. Bigla niyang naramdaman ang lamig sa kanyang tainga at lid. Si Jehu ay nagsikap na magsanay sumayaw upang maging karapat-dapat kay Borium. Sa huli ay napili siya ng cheerleading team ng paaralan. Ngayon, habang naglilinis ang ina ni Jinju, bigla niyang nakita ang isang liham na isinulat ni Jinju para sa kanya. Sa liham ay nakasulat na nang magising siya noong araw na iyon. Nakita ko ang aking yumaong ina. Inisyalmente, inakala kong panaginip lamang ito, ngunit ang ina sa tabi ko ay tunay na napakatotoo. Nang makita ang liham, naisip ng ina na sa tuwing matutulog si Jinju, ay laging sinasabi na masaya siyang nakilala siya at yumayakap sa kanyang ina. Naalala niya ng tanungin ni Jinju. Kung makikita mo ang aking anak, siguradong mamahalin mo siya, hindi ba? Madalas niyang naririnig si Jinju sa panaginip na paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Seojin. Sa sandaling ito ay bigla niyang nakita ang diary ni Jinju sa drawer. Binuksan niya ang isang pahina at nakita roon ang listahan ng mga pangarap ni Jinju. Una ay pumunta sa disco. Pangalawa ay maligo kasama ang ina sa pampublikong paliguan. Pangatlo ay kumanta ng karaoke kasama ang ina. Pang-apat ay uminom ng alak kasama ang ina. Panglima ay magpaalam sa ina. Hindi makapaniwala ang ina nang mabasa ito. Malabo niyang naunawaan kung sino si Seojin. Batay sa kakaibang pag-ugali ni Jinju kamakailan, ay hula ang kanyang ina sa kanyang puso na hindi niya kayang paniwalaan. Kinagabihan ay pumunta ang ina sa silid ni Jinju at tinanong kung gusto niyang uminom ng alak. Masayang nag-usap ang dalawa at sabay na kumanta. Pagkatapos malasing, umiga si Jinju sa kandungan ng kanyang ina. Tahimik niyang naramdaman ang init mula sa kanyang ina. Sa sandaling ito ay biglang sinabi ng ina, Jinju, aking magandang anak, bumalik ka na sa iyong anak ngayon. Sinabi ng ina na kahit hindi niya alam kung ano ang nangyari, hindi niya maintindihan kung bakit ganito. Ngunit isang bagay ang alam niya, na ang mga tao ay maaaring mabuhay ng walang mga magulang. Ngunit kung walang mga anak, hindi sila maaaring mabuhay. Sinabi niya kay Jinju na huwag umiyak, marahil sa mundong iyon ay hindi na niya ito makakasama. Ngunit ang lahat ng kalungkutan ay maglalaho at unti-unti ka ring lalakas. Umiiyak ng labis si Jinju habang sinasabi sa kanyang ina, hindi maglalaho ang kalungkutan, malulungkot ako at mamimiss kita magpakailanman. Mahigpit na nagyakapan ang mag-ina. Sa kabilang panig, nakaupo si Bandu sa hagdan na tulala, at nang makita niya ang anak ng ibang tao at ang pangulila sa kanyang anak ay napatitig siya. Sa huli ay hindi na niya napigilan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa lugar kung saan matatagpuan ang kanilang bahay pagkalipas ng 20 taon. Sa ngayon ay isang tambak pa rin ito ng mga giba na hindi pa naihahanda para sa konstruksyon. Dito ay nakita niya si Jinju na luhaan ang mukha. Nagkatinginan ang dalawa, umiti si Jinju at tinawag siyang imahal ko. Umagos ang luha sa pisngi ni Bandu. Sinabi niya, tara na, umuwi na tayo. Hindi na napigilan ni Bandu, lumapit siya at niyakap ang babaeng pinakamamahal niya sa buhay. Sa tabi ng kama ni Jinju, hinawakan ng ina ang kanyang kamay. Sinabing kung pupunta ka sa lugar na walang ako, siguraduhin mong alagaan mo ng mabuti ang iyong ama. Paano mabubuhay ang iyong ama kung wala ako? Kailangan mong dalhin si Seojin para dalawin ang iyong ama. Mahigpit na hinawakan ni Jinju ang kamay ng kanyang ina at mapait na ngumiti. Nang gabing iyon ay nakita ni Bandu si Jinju. Magkahawak kamay ang dalawa, mahigpit na magka-holding hands. Sinabi ni Bandu, tara na, puntahan natin ang ating Seojin. Masayang tumango si Jinju, pagkatapos ay isinuot nila ang singsing sa isa't isa at naghalikan ng buong pagmamahal. Kinabukasan ay nagising si Jinju at agad na umupo.
Nang makita ang anak na matagal nang hindi nakita, ngumiti siya at umiyak at dali-daling yakap ang bata. Sa sandaling ito ay biglang itinulak ni Bandu ang pinto at pumasok. Nakita niya ang dalawang tao sa harap niya. Unti-unti siyang lumapit at niyakap silang dalawa. Sa wakas ay nagkasama-sama na rin ang pamilya. Itinuring nila ang paglalakbay sa oras na ito bilang isang maikling paglalakbay. At lahat ng paglalakbay ay sa huli ay para sa pagbabalik. Kinabukasan, inimbitahan ng mag-asawa ang kanilang mga magulang upang kumain. Niyakap ng mahigpit ng ama ni Jinju si Seojin na ayaw bitawan. Samantala, dumating ang mga magulang ni Bandu sakay ng isang marangyang sasakyan. Naisip ni Bandu na ang kanyang mga magulang ay nagrenta ng marangyang sasakyan para sa kanilang karangalan. Sinabi niya agad, ang dami niyo namang pera, hindi ba? Sinabi ng ama ni Bandu, ang dami naming pera na hindi namin alam kung paano gastusin. Sinisikap mo bang magyabang dahil sa pagkakakitaan namin mula sa iyo? Nag-isip sandali si Bandu at nagtanong, ibig bang sabihin ay talagang namuhunan kayo sa lugar na iminungkahi ko? Sinabi ng ina, bakit? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa amin na mamuhunan? Lihim na nagalak ang mag-asawa. Pagkatapos ay masayang nagsimula ang buong pamilya sa pagkain. Tanging ang ina lang ni Jinju ang wala, may mga panghihinayang na hindi na kayang punan. Tanging alaala lang ang maaaring maging kapalit. Naglakad-lakad sina Bandu at Jinju kasama ang kanilang anak sa parke. Bigla nilang nakita ang isang pamilyar na anino na dumaan sa kanilang tabi. Masaya silang humiti. Sa sandaling ito ay lumingon din si Namjo at tiningnan sila. Ang hindi inaasahang pagkikita ay maaaring magdulot ng habang buhay na pagsasama. Hindi kayang ibalik ng buhay ang oras. Trato mo ng mabuti ang iyong mga mahal sa buhay sa maikling buhay na ito. Ang pagpapahalaga sa bawat bagong hakbang ay ang tamang saloobin. Salamat sa panonood ng buong pelikulang ito kasama ako. Magkita-kita tayo sa susunod na pelikula.